Ang topic natin ay NECO, yan, New Empowered Consumers Orientation. So, my name is Mark Anthony Bangkaya, dati po akong IT by profession. Ayan, sumasahod dati ng, nagsimula kasi ako sa work ko, 8,600. And then after 4 years, naging 9,600. Di ba? After 4 years na regular sa work, 4-year course ang tinapos, 4 years na graduate, 4 years na regular sa trabaho, lumaki ang sahod ko ng 1,000. Yan. Kasi masipag ako eh. Di ba? So, dito mga empleyado na dati na nakaka-relate sa akin. Yan. Ayun. Di ba? Yan. Dahil pa nagtatype ng 2. Thank you. Welcome po sa training natin. So anyway, yung ibang mga first time dito, thank you po sa pag-attend. Sa mga dati nang uma-attend, salamat pa rin po sa suporta po ninyo, no? At pag-attend. Anyway, ang ganitong training, dapat wag mo na talaga itong tigilan. Ang training na ito para sa nagsisimula pa lang sa negosyo. Pero kahit kumikita ka na ng malaki hanggang sa mahit mo yung first million mo, dapat wag ka pa rin titigil sa pag-attend dito. Okay? Ngayon, sa mga person na nandito, baka meron dito na sendan ng link, hindi pa member, hindi pa part ng community, hindi pa officially na ika nga, may accounts, or ano pa man, welcome po sa inyong lahat, no? Okay? Anyway, share ko lang, no? So, yun. Tuloy ko lang yung kwento ko, no? So, IT by profession, 4 years sa trabaho, 9,600 ang pinakamalaki na sahod every month. Pag nag-i-straight ako sa work as IT, yung hindi umuwi, 2 days talaga na sa company lang ako. Ang sinasahod ko pinakamalaki ay 13,000. 'Di ba? Pagkatapos, ano nangyari? Na-invite ako sa EC. O anyway, baka may mga na-invite dito na like sinasabi to na baka may na-invite dito na pinili, may na-invite dito sa kakaibang mga pamamaraan. Yan. Ako paano ba ako na-invite sa EC? So, na-invite ako sa EC. May tinatawag kasi kapatid na kidnap. O, pag sinabing kidnap, yun yung hinila sa office, dinala, akala, kakain lang. Yun pala, pagyaman ng pag-uusapan. Pagdating doon, galit na galit, inis na inis. Isa ako sa mga ganon. Pero ako hindi ako sa office na kidnap. Ako ay na-hostage. Ako ay nadala sa apartment nung akala ko ay ka-date lang. Eh, ang ganda na nag-invite sa akin. Ang ganda, puti, chinita. Date daw kami. Tapos sabi niya, tara sa apartment kuya. Grabe ko, excited talaga ako. Isipin mo, maganda, maputi, chinita, lahat ng quality ng babae nasa kanya na. Yung pangarap ko talaga. Kaya nung sinabi niya sa akin na makita kami dalhin niya ako sa apartment niya, lalong nabuhay yung mga pangarap ko. Siyempre, binata ako. 'Di ba? At hanggang ngayon, binata ako. So, yun. Sumama ako sa apartment. Grabe, excited na ako. Lahat ng nerves ko sa katawan nagtayuan. Ayan, sana all na hostage. Ako nahuli lang eh, sabi ng isa, no. So yun, no. Pagdating sa apartment, akala ko mabubuhay na yung mga pangarap ko. Sabi ko, paano kaya pag naging tatay na ako? Ang dami ko agad naisip. Wala pa nangyayari. Pero pagdating ko sa apartment, kapatid, grabe. Pagsara ng pinto, may 3 lalaki. Na hostage ako. Kwentuhan lang tayo para nare-recall ko lang kasi. Ano nangyari doon? So, pagpunta namin sa apartment, sama ng loob ko. Inis na ako. Sabi niya, kuya, okay lang ba? May pakita ako sa'yo. May pakita ako sa'yo yung opportunity. Sabi ko, sige, tingnan natin. Pero sa deep inside, galit talaga ako, masama loob ko. Lahat, sumakit ulo ko, sumakit yung damdamin. Pati puson ko, sumakit. So, lahat nagsakitan. Ngayon, pagka pinagbigyan ko lahat ng pinaliwanag. Pero nung nakita ko na yung bilog-bilog, yung my left and right, doon na nabuhay yung pangarap ko. Doon na yung sama ng loob ko unti-unting humupa. Sabi ko, mukhang maganda tong napasukan. Ganyan. Ngayon, ako wala akong pang-member. Grabe kapatid. Never kong ginawa sa buong buhay ko magsanla ng ATM. Mataas kasi pride ko eh. Kasi 4-year course ang tinapos, IT by profession, bachelor, regular. Ang tawag sa akin sa company, sir. 'Di ba? Ngayon, sabi niya, sir. Sabi niya, maganda ba? Sabi ko, ganda. Sabi ko, sir, kailan ka mag-join? Sabi ko, pag-isipan ko muna. Sir, akala ko ba maganda? Ba't ko pag-iisipan? Sir, umamin ka. Wala kang pera. During those time, ang membership nasa 9 plus. Ganon, mga nasa ganon. Sabi ko, hindi naman. Pag-isipan ko lang. Hindi, sir, umamin ka, wala kang pera. Sabi ko, sakit mo magsalita. Pero totoo yan. Sabi niya, sir, pwede ka magsanla ng ATM. Sabi niya.
Doon nasaktan yung pride ko. Isipin mo, operator ko yung kadate ko, yung babae. Ako, sir, tapos pagsasandain ako ng ATM. Sabi ko, never kong ginawa magsala ng ATM. Ayaw ko niyan. Ganun. Sabi niya, hindi sir, okay lang yan. Hindi ka talaga, hindi pwede. Sabi niya, alam mo sir, babaan mo yung pride mo. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo, sir? 4 na taon ka nagtatrabaho, 4-year course ang tinapos mo, regular ka sa company, tapos 9,000, wala ka, ang sakit magsalita. Nasaktan talaga ako. Pero totoo, sabi niya, alam mo sir, daig ka ng tambay sa amin. Hindi siya regular, hindi siya nakatapos ng pag-aaral, 'di ba? Pero siya hindi pagod. 'Di ba? Ikaw pagod ka sa work, malayo ka sa pamilya, siya kasama ang pamilya, siya hindi pagod. Pero siya wala ring pera. Ikaw wala ding pera. Parehas kayong walang pera. Pero siya hindi pagod, sabi niya. So ako naisip, parang may mali sa ginagawa ko, parang hindi tama ito. 'Di ba? Napansin mo, ang tambay zero, ako zero. Pero ako pagod, siya hindi. Siya malapit sa pamilya niya, ako malayo. Kaya sabi ko parang may mali sa ginagawa. Kaya sabi niya, alam mo sir, ibaba mo yung pride mo, gawin mo tong negosyo. Sanla mo ATM mo. Ayan na. Inabot ko na yung ATM ko. 'Di ba? Pagkaabot ng ATM ko, yan na. Sabi ko, mag-ano na ako, mag-recruit na ako, invite na ako, tapang ko eh. Pero sabi ng nag-kidnap sa akin, 3 lalaki. Bro, balik ka bukas, i-planning ka namin. O pag pinalaning ka namin, saka ka mag-invite, saka ka mag-recruit, saka mo to i-share. Eh ako medyo mayabang ako. Mataas tingin ko sarili ko. Sabi ko, hindi ko kailangan yan. Kailangan, hindi ko kailangan ng planning. Recruit, kayang-kaya ko yan. Alam nyo, di na ako nagpa-planning mga kapatid. Pagkadating ko agad sa boarding house ko, nagbe-bed space kasi ako na eh. Bed spacer ako noon. Pagdating ko sa bahay namin, sa boarding house, diretso agad ako sa lugar ng mga kaibigan ko. Paglabas nila, niyaya ko agad sila. 2 tricycle, 8. 8 agad in-invite ko. Hindi. 8. 2 tricycle kami. Itinodo ko talaga agad. Grabe, excited na ako. Sabi ko, grabe, payaman. 2 lang naman kailangan eh. Left and right lang naman eh, di ba? Sabi ko, 4 agad sa left, 4 agad sa right. Grabe, first day pa lang. Ang dami ko agad kikitain ito. Pagdala ko ng ganyan, grabe. Pagdating sa office, nanggigigil ako. Yung nag-invite sa akin, nagulat. Ang daming dala ni Mark B. Mark B pala tawag sa akin sa community, no? Sa mga hindi nakakaalam. So, grabe, ang daming dala ni Mark B. Hapot, jump pack. Tapos yung mga ng hostage sa akin, sila? Gulat na gulat. 2 table. Grabe, congratulations. Alam niyo kung bakit? Walang sumali kahit isa. Nagkataon, lahat ng yun, anong nangyari? Lahat ng yun lang yung kaibigan ko dito sa Laguna. Sabi ko, pag uwi, papunta, nakatricycle kami. Pag uwi, naglakad na kami. Hindi ko na pinasakay. Hindi ko na rin pinamarienda. Masama loob ko eh. Sabi ko lang kayo. Kayo na lang yung mga kaibigan ko. Tinuring ko kayo mga kaibigan, pero hindi kayo sumuporta sa mga pangarap ko. Pero sa isip-isip ko lang yun. Ganyan pala talaga dito, makikita mo yung mga tunay mong kaibigan. Na yung akala mo na sila pa yung sasuporta sa'yo, hindi talaga suporta. Hindi ko alam kung bakit until mag-training ako doon ko nalaman. Okay, so to cut the long story short, uwi na kami, ganyan. Sabi ko, nako, yari na. Ito lang lahat ng i-invite ko, hindi pa sumali, tapos ATM ko nakasanda, papaano to? Nakaka-relate ba? Sino dito mga nare-reject? Type nga ng 1 kung na-reject ka na. Yan. 2 daw. Yeah. Masakit ba? Masakit? Sakit yan. Pag hindi mo to naintindihan pa. Ngayon, kinabukasan, yung energy kong mataas, bumagsak yung tuka ko. Pagdating ko sa kinabukasan, gusto ko na kunin yung ATM ko. Ayaw daw, hindi pwedeng ibalik. Naibili doon ng package. Sabi niya, sir, di ba sabi ko, ipa-planning ka namin. Ano nangyari? Recruit lang naman sabi niya, mali sir. May planning. Alam mo sir, kung sinunod mo yung planning, join lahat yon. Ngayon, nung pinakita sa akin yung planning, doon ko naintindihan lahat ng pagkakamali ko. Ano yung lesson? Mahirap ang isang bagay pag hindi ka nagpapagay. Mahirap ang isang bagay pag hindi ka marunong makinig.
Doon ko na-realize. After nun, 1 week, ginawa ko yung planning. First week ko sa EC, kumita agad ako ng 6,000 pesos. Yan. Palakpakan nyo naman. Di ba? So anyway, yun yung background ng pagkaka-invite sa akin. Kaya ko lang naman na-share siya. Kasi bakit? Ayan, nawala yung mic ko. No? So, yun. Yun yung pagkaka-invite. Kaya ba't ko sinasabi? Kasi baka meron ditong na-invite, katulad ko dati na hindi ko siya gusto, napilitan lang. Pero grabe kapatid, nag-open mind ako. Nagbago buhay ko. Ay, yung, kung maaalala niyo, kinuwento ko na ang sahod ko pinakamalaki after 4 years na naging 9,600. Kinumpute ko yung, yung kinita ko sa work ko in 4 years. Siguro kumita ako ng kulang-kulang, or I would say mga 400,000 sa trabaho. In 4 years, IT, in 4 years. Pero sa EC, yung 4 years ko, kumita ako ng 2.5 million. So, ang layo, no? Ang layo. Sa work ko dati, hindi ako against sa employment, ha? O kahit saan, nirespeto natin yan. Baka meron dito nga, doktor, tawag nito, mga professional, teacher, yan, mga scientist, di ba? Respeto natin lahat ng profession. Kung doktor ka, pag may sakit ako, sa'yo magpa-check up. Pag may papagawa akong bahay, architect ka, sa'yo kayo magpapacheck up. Pero pagdating sa ganitong larangan, na kami medyo nauna, may alam, kami muna ang inyong pakinggan. Kumbaga, ika nga, maging empty cup tayo kasi naniniwala kami na ang basong puno ng tubig, mahirap na siyang lagyan. Eh, bakit ba ako kumita ng malaki? Kasi ang nag-mentor sa akin, kung ako IT by profession, 4 years tinapos, no? Ang nag-mentor sa akin, hindi nakagraduate ng high school. Ano yung lesson? Dito hindi pinag-uusapan kung ano tinapos mo, kundi kung ano yung wisdom mo, ano yung alam mo. Okay? At naniniwala ako na pagka humble ka, marunong ka makinig, mabilis kang malagyan. Pag mabilis kang malagyan, mabilis kang matututo, madali mo siyang maintindihan, madali siyang magagawa, magiging successful ka. Okay? So yun, nakita ko, no? 4 years sa work, 400,000. Ang laki ng puhunan. Ang kinita ko, ang laki ng puhunan ko. Ano ba yung puhunan ko sa work? Ang puhunan ko sa work, 6 years sa elementary. Ang laki pa ng gastos ng magulang ko. 4 years sa high school. Ang laki pa ng gastos ng magulang ko. Pandapuyat-puyat ako dyan sa college. 4 years sa college. Mas malaki yung gastos. Pagkatapos, ang classmate na nag-aral kami, 60 kami mag-classmate, 16 lang kami nakagraduate. Ang hirap talaga. Ang dami bumagsak sa mga subject ko. Tapos, pagka-work, 4 years, ang kinita ko, 400,000. Kulang-kulang. Pero sa AC, anong puhunan ko sa AC? Anong puhunan ko sa negosyo natin? Bukas na isipan. Mapagpakumbabang kalooban. Yung isang global package. Yan lang yung puhunan. Tapos in 4 years, kumita ng 2.5 million. 2.5 or I would say mga 3 million. Kasi yung first million ko, nahit ko siya ng 2 taon. Kulang-kulang. Okay? So, yun yung nag-story ko. Okay? So, maganda, simulaan na tayo. So, ito yung pag-aaralan natin. Sa success, meron tayong tinatawag na ABC to success. 'Di ba? Etong topic natin ngayon na Neko, ito yung pinaka-basic na dapat mong pagdaanan. Meron ako nakikita dito, check ko gigil na gigil, nanunood, nakatingin. Meron dito, ilang ulit nang umattend, pero yung energy talaga titig na titig siya, powerful na powerful. Meron naman dito, wala naman makikitang inaantok pa. 'Di ba? Lahat gising na gising, no? Sa mga OFW pala na nandito, salamat ng marami sa inyo. Kasi alam ko busy kayo. May nagpa-plancha, may naglalaba, may nagpapaligo ng bata. Nakikita ko 'yan. Pero umattend kayo, salamat po. Yung iba naman naka-off cam. Bakit? Kasi bawal sa trabaho nila na naka-on cam habang may work. Salamat pa rin. Kasi bakit suot niyo yung headset, nakikinig kayo? Salamat pa rin. Ang pangarap ko, lahat kayo ngayon na nandito, OFW, makinig kayo lahat. Time will come, makapag-for good kayo, kasama namin dito, kumikita kayo ng 6-figure at kasama nyo ng mga mahal nyo sa buhay. Kaya tiis-tiis lang muna mga kapatid sa sitwasyon nyo ngayon. Salamat sa pakikinig kahit na busy pa kayo. Okay? So ito na yung ABC to success natin. Okay? Slide please. Mahal na mahal ko talaga itong mga OFW partners natin. Siyempre yung mga nasa Pilipinas. Ang sarap naman talaga magmahal, di ba?
Pero na-appreciate ko kasi sila eh. Sipin mo, yung iba busy, nakikinig. Salamat po. Salamat kung pwede ko lang kayong puntahan dyan at bigyan ng brownies. Ang sarap kasi ng brownies. Mahilig ako sa sweets. I love you. I love you. Okay? I love you all. Na sisipag nyo. Sa mga upline ng mga OFW yung nandito, ha, mahalin nyo sila at payamanin. Okay? Nasaan yung slide natin? Slide, please. Wala ba tayo slides? Di ba may nagsa-slides? Wala ba slides? Check ko lang ha. Nainip na ba kayo? Kung gusto nyo, pwede ko kayong kantahan muna. Pwede kayo mag-request. Habang hinihintay natin yung slides, alam nyo, importante yung mga ganitong training. Bakit? Eto bakit importante ang ganitong mga training? Kita ko kayo sa screen, taas ang kamay ng gustong yumaman at magbago ang buhay. Di ba? Sino ba namang hindi? Ibig sabihin, kalahati, yung chance na mangyari yan. Kasi importante, gusto mo. Tama? Ngayon, dahil gusto mo na yumaman, naging negosyante ka na ngayon. Nandito ka na, sumali ka na eh. Part ka na ng community natin, tama? Mentor Mark, gusto kong yumaman at negosyante na rin ako. Ibig sabihin, payaman na ako. Yan. Yes, payaman ka na. Pero bakit? May mga hindi yumayaman. Tama? Okay, parang ganito lang yan. Hindi lahat ng sumakay sa bangka marunong lumangoy. Pag lumubog ang bangka, may malulunod, may makakalangoy. Hindi lahat ng negosyo nagiging successful. Bakit? Nakasali ka lang pero hindi ka pa utak, negosyante. Para maging successful ka dito, kailangan hindi ka lang nasa negosyo, kundi maging utak, negosyante ka na. Tama? Ibig sabihin, sumakay ka na ng bangka, aralin mo na kung paano lumangoy. Para pang dagat ka talaga na tagumpay. Naglalaig ka talaga papunta sa pangarap mo. Tumagilid ang bangka, hindi ka matatakot. Marunong ka lumangoy eh. Ibig sabihin, nasa negosyo ka na, may negosyo ka na, tawag na sa'yo negosyante, pero dapat utak negosyante ka rin para maging successful ka dito. Klaro? Ayan. Dahil wala akong nakikitang slides, ako yung maghanap ng slides. Wait lang ha. Yun, meron na pala. Thank you very much. Na-open ko na yung akin pero meron na. Ayan. Palakpakan naman natin yung slides department. Kung pinapalakpak mo siya, type 8 naman dyan. Yan. Type 8 naman para sa ating slides. Yan. Thank you, thank you. Salamat ng marami. Ito na. Okay. Kailangan maging utak negosyante tayo. Kailangan natin ng bagong rewiring sa utak natin. Gawin natin 30 minutes lang tong training, ha? Mabilis lang tayo. Okay. So, doubt. Siyempre, di ba, pumasok ka na dito. Di ba? Grabe, nabuhay na yung pangarap mo. Anday mo na pala na success story. Di ba, ang sarap? Makita mo yung mga success story dating OFW, yumaman, gumanda ang buhay. Nakita mo, matanda, yumaman pa rin. Bata, yumaman pa rin. Di ba? Gwapo, yumaman. Hindi ka gwapuhan, yumaman. Di ba? Walang kamay, yumaman, gumanda ang buhay. Nung makita mo yung kapatid, kinausap ka nung upline mo. Diba? Piniliwanag sa'yo. Na-inspired ka. Nabuhay yung mga pangarap mo. Diba? Huwag kang mag-alala. Hindi lang ikaw, pati ako. Napakarami. Napakarami na nangarap. Pero bakit hindi lahat nagtagumpay? Dahil meron silang doubt. Anong Tagalog sa doubt? Duda. Tandaan mo, kahit gaano kalaki ang pangarap mo, para yung malaking lobo na punong-puno ng pangarap, pero yung duda mo, kahit kasing liit lang ng karayom yan, gatamtax lang yan. Pag tinusok niya ng lobo, wala na.
Bakit? Kasi bakit? Ano ba nangyayari pag nagdududa ka? Yes, mangangarap ka, no? Ang laki ng goal mo. Pero alam mo yung nagpapabagal sa'yo. Kaya ko ba to? Paano kung hindi ko kaya? Para sa akin ba to? Paano kung hindi para sa akin? Kaya alam mo kapatid, tama yon. Dapat ang duda mo, pagdudahan mo. Always remember ha, ang duda is normal. Tama. Parang babae. Pag dumaan, ang ganda naman nun. Ay, bading siguro yan. Parang ganon. 'Di ba? Lahat ng tao nagdududa, lahat ng tao may duda. Okay? Parang napansin nyo, bakit yung ang daming babae na magaganda single? Bakit ang daming babaeng magaganda single? Tapos ang may mga jowa, karamihan, yung sakto lang yung kagandahan nila. Kasi pag ang babae maganda, ang nauuna yung duda. Ay, may boyfriend na yan. Ay, wala akong chance diyan. 'Di ba? Ay, hindi ako papasa diyan. Alam mo yung hindi pa nasusubukan yung isang bagay, may duda na agad. Kaya, kaming mga pangit, listo kami. 'Di ba? Sabi, maganda yon, ligawan ko nga. 'Di ba? Kaya mapapansin mo, mga maganda, sorry, hindi kagwapuhan ng boyfriend. Oo, yung sabi nila, pangit daw, gano'n. Ako, sabihin ko sa inyo, karamihan ng mga naging girlfriend ko, magaganda. Yan. Kasi, kami, na hindi kagwapuhan, malakas ang loob namin. Nagsabi ko nga sana sabi ko nakita yung maganda babae. Ligawan ko nga yun. Alam mo, sabi sa akin ng friend ko, ikaw, manliligaw doon, pangit-pangit mo. Sabi ko, okay lang. Ano kung mabasid ako, wala nang mawala sa akin. Tama? Di ba? So, nag-try. O ayun, dahil yung maganda, hindi naliligawan. Bakit hindi naliligawan? Papaano nga? Puro duda. Ay, may boyfriend na yan, baka di ako papasa. Ayun, sa mga katulad namin napuntahan, joke lang. Di ba? So, ganun po yun. Di ba? Kaya yung duda, pagdudahan mo lang din. Di ba? Isipin mo na, kung iisip mo na, baka hindi para sa akin to, isipin mo na, paano kung para sa akin to? 'Di ba? Baka hindi ko kaya yan. Paano kung kaya mo? 'Di ba? Kaya lagi mo tatandaan kapatid. Ano man ang iniisip mo, tama ka. Kung iniisip mo na hindi mo kaya, tama ka. Kung iniisip mo na kaya mo, tama ka. Kung iniisip mo na hindi ka yayaman dito, tama ka. Kung iniisip mo na yayaman ka dito, tama ka. May tama ka pa rin. Okay? Kaya kung mag-iisip ka rin lang naman, anong gusto mong isipin? Yung pangit na mangyayari sa buhay mo o yung maganda na pwede mangyari sa buhay mo pag sinubukan mo, itinodo mo ang paggawa sa negosyo na ito. Tama? Kaya anong gagawin pagka may duda ka? Ang duda mo, pagdudahan mo lang din. Okay? Ngayon, mayroon pala to. Sige nga, pa-next nga nung doubt kung mayroon yan. Yan, all you need to do is to try the business. Gawin mo lang siya. Kasi ang problema, pag nagduda ka at hindi mo sinubukan, talagang ending ka na. Dead end na yon. Pero pag tinaray mo siya, malalaman mo yung mga pasikot-sikot, mas maiintindihan mo siya. Sige nga, next. Isagad mo na prop, yung sa doubt. Ayan. Okay. So, all you need to do is try the business. Tama yan. Ngayon, yung doubt, nagpapabagal yan. Tama. Pero pag pinagdudahan mo ang duda mo, tinaray mo yung business, okay na tayo doon. Ang sunod, yung fear. 'Di ba? Ano ba yung fear? Yung takot. Ano ba yung mga fear? Fear of the unknown, fear of rejection, fear of failure. 'Di ba? Ano yung pag sinabing fear of the unknown? Tandaan mo kapatid, lahat ng bagay na hindi mo naiintindihan at hindi mo alam, nakakatakot talaga 'yan. 'Di ba? Kaya kailangan mo siyang harapin at intindihin. 'Di ba? Kaya para hindi ka matakot, mawala takot mo. 'Di ba? Totoo kaya company namin? Marami kayang yumaman dito. 'Di ba? Totoo kaya yung nag-iingkas-ingkas na 'yan? Hindi mo alam Try mo, gawin mo. Aralin mo. 'Di ba? Pag inaral mo, ay grabe yung company namin. 17 years na pala. Pinakamatagal pa sa buong Pilipinas. Ang daming kasaling abogado, ang daming kasaling lawyer, ang daming kasaling mga nasa gobyerno at mga sikat na tao. Ang ganda pala nito. So, mawawala yung takot mo. Ano pa yung nakakatakot? Yung fear of rejection. 'Di ba? Lahat tayo ayaw natin ng re-reject. Totoo? Pag tayo nare-reject, nasasaktan tayo. Nag-share ka na ng negosyo na to. Nung may shinarag ka, ayaw sumali, gusto mong mag-easy. Gusto mong bago buhay mo. Gusto mo ng makapag-for good. Tapos sabi sa'yo, ayaw.
Ang gaganda naman ng sinasabi mo, puro positive naman, tapos ayaw. Siyempre, masasakta ka. Grabe naman, ang sakit. Bakit ganun? Dati naman, pag pumapara ako ng jeep, di naman ako nasasaktan. Bakit ko nasabi yung pag pumapara ng jeep? Di ba nung pumara ka ng jeep, hindi naman tumigil lahat ng jeep na pinara mo? Ang tanong, nasaktan ka ba? Ang tawag doon, nung pinara mo ang jeep ay hindi ka pinarahan, rejection na. Di ba? Lahat ba ng tindahan na pinuntahan mo at sa'yo pabili po, may lumabas pang tendera, di ba minsan wala? Kaya lilipat ka pa sa kabilang tindahan. Ang tawag doon, rejection. Nasaktan ka ba? Nagdrama ka ba? Di ba? Di ba hindi naman? Tapos nung ginagawa mo na itong negosyo na ito, di ba? Nung ginagawa mo na ang negosyo na ito, bigla kang naging madrama. Bakit ganun, kapatid? Ito yung kapatid, ha? Pag na-reject ka at hindi sila sumali o hindi ka nila pinagbigyan, sila ang nawalan, hindi ikaw. Okay, sila ang nawalan, hindi ikaw. Pag ikaw papara, ikaw may kailangan. Papara ka, ang kailangan mo, makauwi ng bahay. Tama? Hindi ka tinigilan, hindi ka nakauwi kagad. Bumili ka sa tindahan, walang tindera, o baka nasa CR, di lumabas, lipat ka sa kabilang tindahan, ikaw may kailangan, bibibilin ka eh. Ngayon, ino-offer mo tong negosyo na ito, ikaw ba talaga ang may kailangan? O yung ino-offeran mo nito ang talagang may kailangan? Ngayon, nung sinabi niyang ayaw niya to, nireject ka niya, sino ba talagang nawalan? Ikaw o siya? Siyempre siya. Ba't ikaw masasaktan? Dapat siya masaktan. Di lang niya naiintindihan. Kasi ikaw member ka na eh. Part ka na nito eh. May chance ka nang yumaman, magbago ang buhay eh. Siya ang nawalan, hindi ikaw. Tapos magdadrama ka. Huwag kang madrama, kapatid. Okay? Naiintindihan mo ba? Always remember, rejection is normal. At the more na nare-reject ka sa negosyo na ito, the more kang gagaling. Alam niyo ba, kapatid? Nung na-reject ako ng 2 tricycle, nasaktan ako nun. Until ma-planning ako, naintindihan ko na normal ang rejection. Nung nagsimula ako mag-online, first 3 days ko, ang napresent ako ng business, nasa 60. Walang sumali kahit isa. Pangatlo, pang-4 na araw, doon pa lang may nag-yes. Isipin mo, 6 out of more than 60 na piniresentan ko, isa lang ang nag-yes. Paano kung sa una na presentation ko, umayaw na, sabi ko, ang hirap pala. Try ko nga sa pangalawang presentation. Ayaw na naman. Pangatlo, naku po, parang hindi yata para sa akin to ah. Tama ba? Pang-4, ang hirap nga talaga. Pang-5, ayaw ko na talaga. Last chance. Pang-6, umayaw na ako. Kung sa pang-6 pa lang na rejection ko, umayaw na ako. Mayaman kaya ako ngayon? Milyon-milyon kaya ang kinita ko ngayon? O baka nasa abroad ako ngayon? Ay, sorry ha, no offense ha. Pangarap ko kasi mag-abroad dati. Singapore sana. Kaya lang na-realize ko mas masarap palang yumaman. Sa abroad ako, malayo sa pamilya ko, malit ang sinasahod ko, baka pagod ako. Alam nyo guys, 21 years old ako, nalaman na ako ay high blood. High blood. Kaya imaginein mo, kung ngayon nasa abroad ako, tapos high blood ako, pagod, stress. Kawawa ako. Diba? Pero buti dahil nasa AC ako, 21 ako nung nalaman ko high blood ako, na ako ngayon, 26 na ako ngayon, sa 6 years ago, never ako nag-maintenance. Never akong hinay blood. Diba? Hindi ako nagda-diet na kung ano. Kumakain ako ng lechon lahat. Salamat sa AC. Bakit? Ba't hindi ako hinahay blood? Walang stress dito eh. Isipin mo, sahod ko dati 9,600, tapos dito kumikita ko ng 100,000 pataas. Paano ko may stress? Ngayon, mentor. Buti na lang, Mentor Mark. Pang 60 rejection, tumuloy ka pa rin. Yun na nga eh. Diba? Ang tawag dyan, persistent. Dapat huwag kang titigil hanggang magka-resulta. Na-realize ko pala, ang rejection pala, kakampi natin yan. Bakit ko nasabing kakampi? Dati, todo paliwanag ako ng paliwanag, walang sumasali. Walang nagtitiwala. Ang na-realize ko, nung tinignan ko yung unang presentation ko hanggang palayo ng palayo, paganda ng paganda ang reply ko sa kausap ko. Gumagaling ako magpaliwanag ng business. Ibig sabihin pala, ang rejection kailangan natin para matrain tayo. 'Di ba? Ang daya naman, unfair naman, kasasali mo pa lang, 10 na agad ang nag-join sa'yo, di ka nare-reject. Di ba nakakatakot yun, kapatid? Hindi ka ba kinakabahan nun? Unang sali mo, wala ka pang training, may nag-join sa'yo, isa agad. Kinabukasan, may join sa'yo, 2. After 3 day, may nag-join sa'yo, 3. Araw-araw mag-join sa'yo ng 5, hindi ka ba natatakot yan? Baka sa sobrang bait mo, kunin ka na ni Lord kinabukasan, lahat binibigay na sa'yo. Di ba? Nakakatakot yun. Kaya na-realize ko na yung rejection pala,
Normal yan. Kailangan yan para matrain tayo, maging matatag, matibay. Noong una akong na-reject, nasaktan ako. Totoo naman yan. Hanggang sa dumating yung time na pag nare-reject ako, wala na lang sa akin. 'Di ba? Hindi ko na siya nararamdaman. Normal na lang. Naging ano ako? Naging Batman ako. Batot manhid. Yan. Kapag na-reject ako, wala na. Okay lang sa akin. Next agad. Pag na-reject ako, bang na-reject pa, naging Superman naman ako. Ano Superman? Superman head. Kaya dito, magiging superhero ka talaga. Pag naging superhero ka na, magkakaroon ka na ng pang superhero na resulta. Okay? Always remember, ang rejection ay pa-type naman. Ano nga? Normal. Yan. May natutunan ba? Ayan. O, ito pa. Fear of failure. Takot kasi tayong mag-fail eh. 'Di ba? Yung pagka na-reject ka kasi, ito 'yan. 'Di ba? Yung nadala mo, na-presentan mo, hindi sumali. Na-reject ka. Yung failure, yung in-invite mo sa presentation, hindi dumating. Feeling mo, nagpe-fail ka. 'Di ba? Ganon. So, normal ang failure. Alam nyo kasi, ganito yan. Ayun, na-unmute ulit. Tapos di ko na-mute tapos di ko ma-mute. O, kunyaring ma-mute ulit, hahawakan ko lang ang cellphone ko, ibig sabihin, na-mute siya. Okay? Yan. Thank you, thank you. Ayan na, may sound na po tayo, no? Patype nga ng 1 kung malinaw. Ayan. Alam nyo kapatid, ang failure, okay, is ano yan, is part of success yan. Diba? Alam nyo ba, for example, maliwanag ba dyan sa inyong kinalalagyan ngayon? Taas nga ang kamay nung nakakita na ng ilaw. Taas nga. Alam nyo ba yung ilaw? Ayan. Lahat tayo may ilaw. Kaya nakikita ko ang inyong kagandahan at kagwapuhan kasi may ilaw. Oh, patayip nga. Sino naka-invento ng ilaw? Oh, sige, oh. Sige nga, challenge tayo. Patayip. Sino naka-invento niyan? Sino naka-invento ng ilaw? Albert Einstein. Okay? Yung light bulb. Melo Jane. Di ba? Dati mas Melo Jane. Electric circuit. Ang ganda namin sagot. Ano? Yan. Ano pa? Sino naka-invento ng light bulb na yan? Sige nga. Okay. Siya. Sari-sari kayo na sagot, ha? Ito na ang sagot. Ito na sagot, kapatid. Ang naka-invento ng light bulb ay si Thomas Edison. Yan. Si Thomas Edison, nangangarap siya ng marami, ito napansin ko to marami ditong hindi alam yung sagot, no? Okay lang yan. Ituturo ko ngayon. Kasi pag ito naintindihan mo, at si Thomas Edison na naka-invento ng light bulb, naging inspiration mo siya. Katulad ko, sigurado pagyaman mo. Kaya next time, pag may nagtanong sa'yo, sino naka-invento ng light bulb? Idol ko yan, si Thomas Edison. Bakit? Si Thomas Edison ang greatest inventor. Ba't ba niya na-invento yung light bulb? Kasi magaling at matalino siya. Siguro, may part. Pero ang dahilan, bakit niya na-invento ang light bulb? Kasi hindi siya marunong sumuko. Alam niyo, may nagkikwit sa ganitong negosyo. Pag piling niya, nag-fail siya ng 1, 2, 3. Tapos tingnan mo yung buhay, mga kawawa. Sorry. Kasi ako naman kasi ilang taon na ako sa AC, ang dami ko din nakasama na ginawa, gigil, sa una, baliw na baliw. Pero alam mo, nag-quit, nag-cute. Bakit? Nag-fail daw. Hindi daw para sa kanila. Tapos tingnan mo yung buhay nila, mga kawawa naman. Sorry, hindi ako para mangmata ng buhay ng ibang tao. Kumbaga, nakita ko lang, pag nag-quit ka dito, kanino ka ba talaga nag-quit? Sa kumpanya? Kay upline mo? O sa pangarap mo? Sige nga. 'Di ba? Kanino ka pa talaga nag-quit? Sa upline mo?
Sa kumpanya o sa pangarap mo? Ako sabihin ko sa inyo ako sobrang grateful ako sa upline ko. Pero alam mo, ang upline ko, mas malaki pa kinikita ko sa kanya. Kasi dito, walang nauna, walang nahuli. Ang kaibahan ko lang, loyal ako sa pangarap ko. Loyal din ako sa company. Di ba? Doon ako loyal. Okay? Nawala yung ating slide. O ngayon, si Thomas Edison, guys, bago niya napailaw ang bulb, 1,000 times siyang nag-fail. Babalikan natin sa mga madadrama. Masakit ang failure. And drama eh. Diba? Ay, baka di para sa akin. Mahirap pala to. Kilabutan kayo kung si Thomas Edison katulad ng mga madrama dito. Sana walang madrama dito. Ay, di ko napailaw. Di yata para sa akin. Pang-sampung try, nag-fail. Ay, ayaw pa rin umilaw. Baka hindi para sa akin to. Paano kung ganun siya mag-isip? Tapos pang 100 nag-quit siya. O hindi ang dilim ng Zoom natin ngayon. Okay ba sa inyo? Nagsusum tayong lahat. Ang hawak natin kandila. Kasi hindi tayo magkikita-kita walang ilaw eh. Kasi yung Thomas Edison madrama. Pang 50 failure, pang 100 ay hindi para sa akin to. Yes, matalino siya. Yes, magaling siya siguro. Pero lahat yun walang kwenta kung mabilis siyang sumuko. Kaya kahit nandito ka sa Zoom na to, matalino ka, may pinag-aralan ka. Mataas ang grade mo sa school, pero kung mabilis ka sumuko, walang mangyayari sa iyo dito. Kaya always remember, failure is part of success. Wala diyang shortcut. Okay? Try mo nang itry, and eventually, mangyayari yung goal mo. Okay? Nagigets niyo po ba? Nakikita ko, yung iba, nagigigil. Yung iba, parang inaantok. May mga ganon, ako. Malayo pa. Ako kasi yung tipo ng tao na pag pangarap pinag-uusapan, di mo ako mapapatulog dyan. Umaalab ang isipan ko dyan. Diba? So, sino ulit nakabenta ng light bulb? Si Thomas Edison. At salamat sa kanya, meron tayong ilaw ngayon, nakikita-kita tayo. Kaya always remember, doubt, try the business. Fear of the unknown, aralin yung negosyo. Fear of rejection is normal. Hindi lahat ng pinara mo, tumigil. Hindi lahat ng ginawa mo, nakuha mo. Diba? Alisin mo lang yung drama mo. All you need to do is to move on. Next prospect agad. Next opportunity agad. And fear of failure is part of success. Tatandaan mo yan. Okay? May natutunan ba? So next nga. Ayan, attitude, no? Ayan, pinaka-importante ito. Sige nga, Prof, ipakita mo na lahat ng sa attitude. Para wala tayong mamiss. Ayan. Alam mo, ito yan. No? Ang attitude na kailangan natin dito is good learning and listening attitude. Okay, pag sinabing good learning and listening attitude, parang ganito, nakikinig ka. Kung nagte-take down notes ka, salamat. Kasi bakit? Kung alam mong payamang ka, naniniwala ako, nararamdaman mo sa pagkakaupo mo ngayon. Next time, ako naman ang magte-training dyan. Kaya makikinig ka talagang mabuti, hindi yung inaantok ka. Hindi yung parang wala ka sa mood. Tapos pag pinagtok ka na dito, hindi mo alam ang sasabihin mo. Diba? Naniniwala ko kapatid, yayaman ka, magiging successful ka. At next time, ikaw naman ang magtuturo dito para marami ka nang matulungan. Pero paano matutunan itong mga tinuturo namin? Siyempre, meron kang good learning and listening attitude or good listening learning attitude. Okay? Marunong makinig. Ngayon, dapat alisin mo yung salitang acne o alam ko na yan. 'Di ba? Yung iba, pagka-graduate ng ganito, pag natapos, ganitong training din na umaattend. Magagaling na. Pero tingnan mo yung laman ng bulsa. Tandaan mo kapatid, ang magaling at may alam dito, maraming pera. Kumikita. 'Di ba? May income. 'Di ba? Pero yung yung feeling mo magaling ka na, pero hindi ka pa kumikita, ay wala yun. Malayo ka pa. 'Di ba? Ang may alam dito, yung yumaman na. Kaya aalisin mo yung alam ko na yan attitude, yung acne. Alam mo, pag nagka-acne ka dito, simula na yan. Simula na yan ang pagbagsak mo kapatid. Kaya always empty cup. Dapat willing ka laging malagyan ng malagyan ng malagyan. Sabi ko nga sa sa kakilala ko na
bago ka mag ano, yung ano, huwag kang matigas ang ulo hangga't di mo nalalampasan. 'Di ba? Ang problema sa iba kasi, tinuturuan ng mayaman, nagagaling-galingan na. Kala alam na lahat. Pero ang layo pa nila. Langit at lupa pa yung agwat. Hindi kapatid, kailangan maging humble ka dito. Tanggalin mo yung pride mo. Pero it doesn't mean na mas mayaman ka na nagsuturo sa'yo, magiging mayabang ka. Stay humble pa rin. Sabi nga ng coach ni Prof. Goods paa sa lupa, mata sa langit. Pag sinabing paa sa lupa, humble ka. Down to earth ka pa rin. Tapos tingin sa langit, di ba? Awa lang nung nasa langit lahat. Bakit kung naging successful tayo? Humble talaga dapat. Kaya always remove your pride. Ang pride ang magpapabagal sa iyo. Ano ba to? Wala, yung upline ko naman, hindi nakatapos. Ako nakatapos. Yung upline ko naman, bata. Ako mas matanda dyan. Yung upline ko naman, di marunong mag-English. Ako magaling ako mag-English. Pride yun, kapatid. Diba? Ulitin ko, hindi dito pinag-uusapan kung ano yung tinapos mo. Hindi dito inuusapan kung ano yung family background mo. Naniniwala ako, ang negosyo na ito, alam ko talaga to. Mula simula hanggang ngayon, pabaitan ang negosyo na ito. Ang mabait, ang mabilis talagang yumayaman dito. Hindi ang mayabang, hindi ang mapagmataas, hindi ang mahirap turuan. Kaya always stay humble. Ganito, malinaw naman sa inyo yung good learning listening attitude. Alisin niyo yung acne attitude, yung alam ko na yan. Always empty cup, kailangan madali kang masalinan. Tanggalin mo yung pride mo, hindi nakakatulong yan. Bawal ang mayabang, bawal yung tinitingnan yung kanyang background or anything. Kailangan mag-humble down. Tatandaan niyo to, kapatid. 'Di ba? Ang skills na pag-aaralan yan. Tatanungin mo, apply mo after ng training na to. Mentor, paano ba ang kitaan? Papakita sa'yo. Bakit? Pinanood sa YouTube. Tinuro ng apply nila. O baka ikaw na nakikinig sa akin, alam mo kung paano ito i-present. Baka alam mo kung paano ito ipaliwanag. Bakit? Kasi ang skills, 5% lang ng success yan. 95% is attitude. O, sige nga. Magbabanggit ako. 'Di ba? Kindness, kabaitan, skills, attitude. Pa-type nga. Type S kung skills, type A kung attitude. Type S kung skills, type A kung attitude. Kindness. Skill, attitude. Attitude. 'Di ba? Courage, tapang, lakas ng loob. Oh, attitude. Ano pa? Persistent. 'Di ba? Padayon, skills, attitude. 'Di ba? Ano ba yung courage? Yung courage, yung tapang. Itatry kahit first time, hindi titigil hanggang matutunan, persistent. Yung hindi ka umaayaw, kahit ang dami ng failure, ang dami mo ng rejection, katulad ni Thomas Edison, 1,000 failure, tumutuloy. Persistent yun. Skills ba yun? Attitude yun eh. Humble. Ang daling turuan, kaya ang daming alam ngayon. Ang laki ng kinikita. Ang daling turuan, humble. Skills ba yun? Or attitude? Attitude yun, di ba? Ano pa? Pag sinabi ng upline, power, mag-training ka, copy po. Ang daling sumunod. Ayun, lumakas tuloy ang loob. Ang galing na tuloy mag-talk. Skills ba yun? Attitude. Attitude yun. Di ba? Ano pa? Kaya kung titingnan mo lahat ng mga successful sa EC, sino ba mga idol mo dito? Pag nakikita mo sila, halos ang makikita mo sa kanila attitude eh. Yung skills, di mo mapapansin na eh. Diba? Kaya always remember, kapatid, ang attitude mo ang magbabago ng buhay mo dito. Okay? Napakahalaga ng attitude. Okay? Huwag kang magkakaroon ng bad attitude. Dapat good attitude lang. Humble lang lagi tayo. Okay? Yan. Madaling turuan. Yan. May natutunan ba? Patake naman ng it kung may natutunan. Sige nga, i-type mo nga dito yung mga attitude na meron ka at gusto mo na magkaroon ka na makatulong sa success mo. Yan. Sige nga, para makita ko yung mga attitude na alam nyo at gusto nyo meron kayo nun para maging successful. Type yung attitude na yan. Kasi baka may makita ako magta-type ng attitude na yon, first time ko pala makita, may ganun palang attitude, no? Maganda yun. Mabait, mapagpakumbaba, courage, respectful, yan. Magalang, attitude yan. Di ba?
Ang nagpa-join ng prospect mo, hindi yung presentation mo. Yung maganda kakausap, magaan kakausap. Masipag. Ano tong, matyaga. Ayun. Dami. Yan. Okay? Humble down to earth, humble, consistent, always empty cup, pakubaba lagi, matapang at hindi sumusuko, matindi yan, very good. At hindi niya kapatid, yung attitude na hindi sumusuko. Lahat ng may attitude na hindi sumusuko ngayon, maniwala kayo, lahat kayo magiging millionaire circle sa empowered consumerism. Okay? Honest and kind, invigorated, always. Ayan, tama. Next tayo, next slide. Thank you very much sa cooperation. No? Alam nyo, yung pagta-type nyo, attitude yan. Yan, relentless, matindi yan. Yung iba, hindi nagta-type, attitude din yan. Totoo yun. Totoo yun. Hindi nga. Sabi kasi ng mentor ko, pag-type nga lang, di mo pa magawa, pagyaman pa kaya. Anong mas mahirap? Ma-reject, humataw sa labas? Totoo. O magta-type lang dito. Pero kung itong madali, hindi mo magawa, ay, sus ko po, kapatid. Yung simulang topic pa lang natin, sablay ka na. Hindi ako galit Gusto ko lang ma-realize mo na baka ang nagpapabagal sa'yo hanggang ngayon, yung ugali mo na yan. Nasanay ka na kasi mag-excuse. Yung iba nakatulog pa. Unwavering courage, enormous. Good manners and right conduct. Ulitin ko salamat sa mga sa lahat ng nag-type. Times 10 ang bilis ng inyong pagyaman. At sa mga OFW na busy ngayon na hindi nakapag-type pero nakikinig, okay lang kahit di kayo nag-type. Salamat ng marami sa inyo. Salamat ng marami. Naiintindihan ko yan na hindi kayo makapag-type Nakikinig kayo kasi na may ginagawa. Salamat pa rin ng marami. Pero sa mga kayang mag-type at hindi nagta-type, bahala kayo sa buhay niyo. Magiging habit niyo yan. Ma-excuse. Okay? Pero kung ako sa inyo, dahil nasa easy ka naman, may chance ka. 'Di ba? Sa easy, lagi may second chance Pwede pong magbago ang buhay mo. Okay? So, believe. Sige, Prof. Ilatag mo yung bilis. Yan. Sabi ng isa, salamat sa pag-unawa po. Ay, siyempre naman. Yung pag-attend nyo pa lang kahit busy kayo, sobrang grateful ako niyan. Sabi ko nga, kung pwede ko kayong dalhan ng brownies dyan, ay talagang dadalhan ko kayo. Okay? Believe in God. Walang tsamba. Magtiwala ka sa Diyos. Diba? Wala siyang ginagawang mali. Lahat ay tama. Ang nag-iisip ng mali at tama, mali, ikaw lang yon. Kapitbahay mo. Lahat ng ginawa ng Diyos. Kung bakit ka nandyan, tama yan. Tama yan. Diba? Walang mali. Ba't ba nangyayari sa akin to? Bakit ba ganito ang buhay ko? Kapatid, lahat yan, ginawa para sa'yo. Ba't ka nandito ngayon sa easy? Ba't ka nandito sa Zoom ngayon? Baka may time sa buhay mo, nagpe-pray ka, Lord. Sana magbago na buhay ko. Habang naghuhugas ka ng pinagkainan dyan sa trabaho mo. Naghuhugas ka ng inidoro. Yung iba kasi ganyan, nakikita ko, may mga partners kong ganyan. Naglilinis sa CR. Ang pray nila, bulong sa sarili, hindi nag-pray. Nagbulong lang. Kailan kaya magbabago buhay ko? May nakikinig na nasa taas. Naniniwala kayo? May nasa taas na nakikinig. Kung naniniwala ka na may nakikinig, yun na, nasagot na. Gusto magbago ang buhay? Eto na, ang dami nagbagong buhay dito. Ako, nagbago buhay ko Imagine, 4 years ang sa trabaho, 400,000 kulang-kulang kinita. Dito, 2 years, nasa almost 4 years, almost 3 million ang kinita ko. Di ba ang layo? Kasi isa din ako sa nag-pray. Kaya lang iba kasi kine-question Lord, gusto ko magbagong buhay ko. Lord, but not working? Choosy pa. Binigyan na nga. ng chance. Parang ganito Kinuwento ko na to dati. Pero, alam mo sa isang barangay, pakinggan niyo yung lesson sa isang barangay. Merong isang pamilya, farmers sila. Sabi nung mga kapitbahay, grabe ang sipag naman ng alaga yung kabayo. Kung hindi dahil sa kabayo, yung siguro mahirap kayo ngayon. Buti maalam ko kayo sa buhay kasi asipag talaga ng kabayo. Ang swerte nyo naman, ang swerte daw. Kinabukasan, after ilang araw, nabalitaan nila yung kabayo, lumayas. Alam mo, sabi nung
Sabi ng kapitbahay, ay, ang malas niyo naman. Yung kabayo yung masipag, wala na. Ang malas niyo niyan, Brad. Maghihirap na kayo niyan. Nung isang araw, sabi ng kapitbahay, swerte. Sipag na kabayo. Yung kabayo nawala. Doon sila umaasa ng kabuhayan nila. Ang malas niyo, Brad. Kawawa naman kayo. Papaano na kayo niyan ngayon? Sabi ng may-ari, siguro. First day, sabi ng may-ari, siguro. Second day, nung gano'n nawala, sabi ng may-ari, siguro. Kinabukasan, or the other day na naman, mga kalwa, bumalik yung kabayo. May kasamang 4 na kabayo. 5 ng kabayo. Ang kabayo nila parang kalapati. Pag umalis, may dala. Nabalitaan ngayon ng kapitbahay. Ay, friend, ang swerte nyo naman sa kabayo nyo. Ang swerte-swerte nyo naman. Isipin mo, bumalik, may kasama pang 4. Ay, lalo kayo giginhawa ang buhay. Naghakot eh. Tama eh, no? Sabi ng isa. Naghakot. Sabi ng may-ari, siguro, yan, ang swerte daw eh. Nung unang araw, swerte. Nung lumayas, malas. Nung bumalik yung kabayo, ang swerte daw talaga. Ang swerte nyo talaga. The other day, tinraining nung anak nung farmer yung mga kabayo. Kasi kailangan i-training para makapagtrabaho na sa bukid. Alam mo yung anak, nasipa nung isang kabayo, nakaladkad nung pangalawang kabayo, natapakan nung pangatlong kabayo, at nasuwag nung pang-4 na kabayo, nabugbog. Nabali yung isang legs, hindi makalakad. Alam mo, pumunta yung kapitbahay, friend, nabalitaan namin yung nangyari sa anak mo. Ang malas-malas nyo naman sa mga kabayo nyo. Ang malas naman na. Kasi di ba nabugbog yung kanilang anak na lalaki. Lalaki lang kasi anak nila eh. Grabe, nabalian ng paa. Yung hindi isuklo, balik talaga yung paa. Sabi ng may-ari, siguro daw, maybe. Diba? Pagdating ng mga makalaang araw, gera kasi yon. Di ko na pala nabanggit ng una. Gera yon, World War II. Noong unang panahon, pag may gera, lahat ng lalaki sa bawat bansa kinukuha para maging sundalo. Basta binata, kahit bata yan, basta lalaki. Punta ka doon sa gera, magdala ka ng baril. After isang araw, gera. Lahat ng binata, pinadala sa gera. Alam mo, nakita ng mga kapitbahay nila, ay friend, nandyan yung anak mo. Ba't wala siya sa gera? Ay friend, hindi siya kinuha kasi pilay siya eh. Wala daw siyang silbi sa gera. Ganun ba? Samantala yung mga anak namin nagkanda matay-matay na doon. Ang swerte nyo naman. Ano ba talaga sila? Malas swerte. Ikaw lang nag-iisip na malas ka, kapatid. Walang nangyayari sa'yo na walang purpose. Tama? Kaya always believe in God. Huwag sa sinasabi ng kapitbahay mo, ng kamag-anak mo, ng mga taong walang ambag sa buhay mo, at ng mga taong walang nagawa para magbago ang buhay mo. Always believe in God. Next! May natutunan ba? Patype naman ng word kung may natutunan ka. Ayan. Next, believe in the company. Ang company natin 17 years na, wala nang pagtatalo. Believe in the product. Always remember, ang company hindi magtatagal kung ang product palpak o sablay. May biogesic ba? Sino nakakaalam ng biogesic? Taas nga ang kamay. Pwede ko bang malaman kung mula nung nabuhay ka sa mundo hanggang ngayon, ilang taon mo nang narinig yung biogesic? 2 years ago, narinig mo na ba biogesic? O bata ka pa lang, mga ilang taon na yun. Diba? Ako kasi narinig ko ang biogesic, siguro mga na yan, naintindihan ko yung salitang matagal na talaga, tama? Sabi ng isa, matagal na eh. May 10 years, sabi ng isa, 40 years niyang narinig na may biogesic. Isipin mo, kung first month pa lang ng biogesic, may namatay na. May biogesic kaya tayo ngayon? Isipin mo, first month ng biogesic, may namatay. Diba? Ganun yun. Kaya may biogesic, effective, maganda rin. Tama? Kaya lang, ang problema dyan, pag nasobrahan ka, yari atay mo dyan. Ang product natin, kahit laklakin mo ng laklakin, hindi ka ma-overdose kasi natural yan.
Tama? Natural na kinukonsume ng katawan yung mga content ng product natin. Kaya lang, dahil nga hindi naman marami tayo mayaman, hindi natin nabibili lahat ng klase ng food, hindi natin na, na tawag nito, na natitake yung ganong klase ng mga nutrient. Yan. Always remember, 17 years of company, legal, ang daming branch sa iba't ibang parte ng mundo. Sa Africa, sobrang dami nating branch dyan, ang dami kong kaibigan dyan. Okay? At hindi magtatagal ang company kung pangit or sablay ang product. Okay? At syempre, dapat ikaw, kung naniniwala ka sa product, gumamit ka ng product. Hindi yung pag may prospect ka, alam mo friend, ang ganda ng excuse me. Ang ganda ng product namin. Ay, kari ko. Ano ba yan? Friend, akala ko ba maganda yung product nyo? Ba't kayo inuubo? Friend, pag hindi ka gumamit ng product namin, ito mangyari sa'yo. Hindi ka sa gumagamit eh. Di ba? So dapat, gamit ka ng product natin para strong ka at healthy ka. Tingnan nyo yung ibang landi dito. Yung gising na gising at buhay na buhay. Yan, gumagamit ng mga product yan. Di ba? Okay. So, believe in your upline. Napasalamatan nyo na ba ang upline nyo? Sige nga, sabihin nyo ang upline, thank you. I love you, payayamanin kita. Always remember, always believe in your upline. May upline na magaling sa negosyo talaga. Medyo matagal na, ang dami ng alam dito. Pero may upline na baka bagong sali lang din, hindi ka pa masyadong maturuan. Does it mean ba hindi mo na siya irespeto? Hindi. Ito'y humble. Yung dinala ka lang niya dito sa negosyong to, dapat maging sobrang thankful ka na. Kaya yung upline ko, buhay pa lang, pinatayo ko agad ng rebulto. Ganun ako grateful sa kanya. Di ba? Ito, sabihin ko sa inyo, no? Ang upline ko, napakagaling dun sa mga presentation. Sobrang tapang nun. Pero sa ibang wisdom, medyo kulang pa kasi bago lang din siya nun. 'Di ba? So, it doesn't mean, ibig sabihin ba, babasasin ko na siya, hindi na ako makikinig sa kanya, 'di ba? Hindi ko ipapalo mga tinuturo niyang tama. 'Di ba? Hindi. 'Di ba? Always thankful ako sa upline ko. Bakit? Alam niyo ang upline ko, siguro nakashot ko siya matagal na panahon. Kasi naging inactive siya. Eh ako, active ako. Kaya yumaman talaga ako ng todo dito. Yun ang difference namin ng upline ko. Pero kahit na hindi na kami nakikita, hindi kami masyado nagkakausap, mahal ko ang upline ko. Kasi nangyarap akong gumaman, magbago ang buhay. Ang Diyos may ginamit na kasangkapan para matupad mga pangarap ko. Sino yon? Isa sa mga kasangkapan na yon, yung aking upline. Kaya kung gusto mong mabless ka ng todo, mahalin mo ang taong nagdala sa'yo dito. By heart. Hindi yung parang mahalin na boyfriend, girlfriend. Hindi po ganun. Wala tayong tinuturo ganun. Sa kanya upline. Kasi naniniwala ako, ang taong grateful at sa naging wait, ba't siya nakarating dito? Sila yung mabilis na yumayang. Sila yung mabilis na nagiging successful. Aba, may Diyos na nakatingin eh. Tanungin kita, kung ako yung nagbigay sa'yo ng blessings, tapos hindi grateful, tingin mo, i-bless pa kita next time. Syempre, uunahin ko na yung mga grateful na tao. Ganun lang kasimple yun. Diba? Kaya always believe in your upline. Ang upline mo, wala yung plano na hindi mo ikabubuti. Okay? As long as ethical, align sa company, align sa rules ng MHA community, na napakaganda kasi may mga guidelines tayo. Grabe, follow mo yung upline mo. Okay? Always believe in your downline. Maniwala ka sa mga leader mo, maniwala ka sa mga sa mga na-invite mo sa grupo mo. Ako talaga, ang tingin ko sa lahat ng nasa grupo ko, mga milyonaryo. Pag tinitingnan ko sila, hindi ko nakikita yung suot nila eh. Kahit tanong nyo sa mga leaders ko, yung sitwasyon nila na nakikita ko, minsan naglalaba, may mga ganyan. Merong nagpe-present sa labas kasi walang minsan connection. May mga nakita ang ganyan. Binibidyo ko yan. Pinipicturean ko yan. Bakit? Kasi naniniwala ako, yung sitwasyon nilang yon, time will come, alaala na lang. Kasi magiging sobrang mayaman sila. Dapat ganyan ka rin sa leader mo. Dapat naniniwala ka na magiging successful sila. Yayaman sila. Kaya kung ikaw, may alam ka, ituro mo lahat ng alam mo. Bakit? Kasi para maging successful tayo dito, dapat lahat ng alam natin, alam nila. At ang goal natin, maging mas magaling sila sa atin. Mentor Mark, kukunti pa yung alam ko eh. O kung kukunti pa ang alam mo, wala kang ibang kailangang gawin, kundi araling mabuti ang business para sa leader mo din.
para may maituro ka din sa kanya. Pero kung sobrang galing talaga ng leaders mo, talagang mas magaling sa'yo, blessing yon, di ba? Para sa'yo talaga yon, di ba? So, maging grateful ka. Always believe in your downline. Ang downline, hindi yan inuutang-utangan, di ba? Tapos hindi mo babayaran. Ganon din yung upline, na hindi yan utangan, di ba? Hindi yan utusan. Isipin mo, papayamanin mo, gagawin mo milyonaryo, tapos pinapalaban mo kung ano-ano inuutos mo. Walang ganong, kapatid. Dapat ang tingin mo dyan, kumikita ng milyon-milyon. Okay? At higit sa lahat, always believe in yourself. Naniniwala ka ba sa sarili mo, kapatid? Alam niyo, ito yung talaga. Ang nagturo nito, isa sa mga may-ari ng company natin, si John Aspirin. Anong turo niya? Kailangan, para maging successful ka, maniwala ka sa sarili mo. Maniwala ka na mayaman ka na, maniwala ka na successful ka na. Paano mangyari yon? Harap ka sa salamin. Ginagawa ko talaga. Nung una, ayaw ko pa eh. Kasi hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap. Pero nung na-realize ko, walang ibang tatanggap dito kundi ako eh. Humarap ako sa salamin. Nung una, hindi ko ma-appreciate. Pag humarap ako sa salamin, hindi ko type yung nakikita ko. Ngayon, type ko na. Kaya pag tumitingin sa salamin, kunyari ako tingin sa salamin. Okay? Sabi na John Aspirin, pag humarap ka sa salamin, tingin ka sa salamin. Titigan mo mabuti na salamin at sabihin mo, grabe. Kung anong pangalan ng nasa salamin, banggitin mo yung nasa salamin. Ako, Mark ako. Sabi niya, grabe Mark. Ang pugi-pugi mo talaga. Pakurot. Ganyan. Ang cute-cute mo. Ang bango-bango mo talaga, Mark. Hindi sa'yo bagay maging mahirap. Sinasabi ko talaga yan, kapatid. Kinikilabutan ako. Sinasabi ko talaga yan. Kaya pag may nakikita ko sa salamin, grabe. Gumaganyan ako. Ang pugi mo talaga, Mark. Hindi sa'yo bagay maging mahirap. Tandaan mo, kapatid, yung word may power yan. Lahat ng sinasabi mo sa sarili mo, mangyayari sa'yo. Maniwala ka sa. Tingnan mo, kapatid, ilang beses nang lumabas sa sarili, sa bibig may salita, ang hirap ng buhay natin. Ang hirap naman ito. Kumusta buhay mo ngayon? Guilty ako dyan. Empleyado ko eh. Ano ba to? Ang hirap naman ng buhay na to. Gigising na naman ng maaga. Di naghirap na yung buhay ko. Hindi ako makarap sa salamin kasi yung ilong ko hindi kasi matangos to eh. Pango to eh. Hindi ako maharap. Sabi ko, ba't naman sa dinami-daming ilong ito mabinigay sa akin? Hindi ko minahal sarili ko. Ganon. Pagkatrabaho na naman, ang hirap na buhay. Ano ba? Sahod na, alid na naman ang sahod natin. Ang hirap ng buhay. Diba? May power ang word. Kaya nung nakita ko yung sinabi ni John Aspirin na yun, Prof, mga lahat na kinig sa akin, may power ang word. Pag humarap ka talaga sa salamin, sabihin mo sa sarili mo yung gusto mangyari. O uulitin ko. Dapat gawin niyo po ito, kapatid. Sige na, pwede yan. Makornehan ka sa akin, okay lang. Napakailan. Buhay mo naman yan eh. Bakit? Pag naghirap ka, kasalanan mo. Pag naging successful ka, kasalanan mo rin. Lahat ikaw may kasalanan. Buti na lang ako, marunong ako makinig. Sabi nga nila, ano ba naman yung speaker na yan? Humarap daw tayo sa salamin. Sabihin natin na pogi tayo, ang ganda-ganda natin, ang yaman-yaman natin, di bagay sa mahirap. Parang inuuto-uto tayo. Ba't ko nasabi yan? Nasabi ko rin naman yan dati. Ba't ko parang inuuto-uto lang kami sa training? Diba? Parang inuuto-uto lang kami. Alam mo, sabi ng upline ko, okay lang, Mark, maging uto-uto kaysa maging tanga. Isipin mo, ilang taon na sila sa company, bakit gulong ba ng kotse, nakabili sila? Tingnan mo ako, saglit na ako dito, may kotse na ako. Okay lang maging uto-uto, di naman tanga. Sorry sa word. Ba't ko binanggit yon? Kasi yun yung linya na nagpatao sa akin. Sabi ko, nga, parang inuuto kami. Pero mas gusto ko na maging uto-uto, kung yayaman naman. Kaysa sa mukhang matino, di naman nagbabago ang buhay. Kaya talaga, sabi ko sa sarili ko, kamarap ko sa lamig. Always believe in yourself. I can. Dapat ang word mo lang sa sarili mo, I can. Ang gwapo ko talaga, man. Grabe, man, ang gwapo. Sobrang lakas ng sex appeal. Grabe. Ang yaman-yaman. Grabe, millionaire circle ka na. Grabe, car achiever ka na. Grabe, ang laki-laki ng grupo mo. Ang laki-laki ng network mo. Alam mo, kapatid, lahat ng sinabi ko yan, nangyari sa akin. Try mo, mangyari din siya. Okay? May natutunan pa. Ulitin ko, IT ako may profession. Pero lahat yung kinalimutan ko siya. Naniwala ako sa sarili ko, pinalitan ko yung word ko. Di na ako nagreklamo. Yan. Doon ako naging success.
Next, may natutunan. Mapatype naman ng what kung may natutunan. Okay, so next slide. Commitment. Oh, sige bro, pakita mo lahat. Yan. Tatlong klase ng commitment, no? I try, I'll do my best, I do it whatever it takes. Tatandaan nyo kapatid, kung try mo lang to, ako nagsabi sa'yo, hindi ka mag-success. Kasi pag tinry mo lang, na-reject ka, titigil ka. Saan ka nakakita ng, ng tubig na pinakuluan saglit lang, pinatay ang apoy biglang ko? Walang ganun. Pag I'll do my best, maganda na rin. Kasi binigay mo naman yung best. Pero pag naramdaman na your best is not enough, titigil ka pa. Ito nang kaya ko. Pero pag ikaw, katulad ni Thomas Edison, I'll do it whatever it takes, kapatid. Sabi sa'yo, kapatid. Sa ibang salita, yan yung persistent. Yan yung relentless. Di ba? Yan yung bayo ng bayo. Hanggang madurog ang bato. Yan yun. I'll do it whatever it takes. Yung ginagawa ang negosyo na ito, kahit harangan ng sibat, kahit pagtawanan ng mga kaibigan, kahit iwanan ng mga mahal sa buhay, itakwil ng mga magulang, pagdulihan ng mga anak at ng asawa. Ginagawa pa rin, tuloy-tuloy, kapatid, maniwala ka sa akin. Kapatid, dahil ako, yung speaker ngayon, ako I do it whatever it takes. Wala lahat ng kaibigan ko, walang sumali kahit isa. Tuloy ang laban. Girlfriend ko, hindi supportive, iniiwan ko, tuloy ang laban. Pamilya ko, hindi supportive, tuloy ang laban. Kapatid kong nag-iisa-isa na nga, hindi sumali, hindi ginawa ang negosyo, tuloy ang laban. Lumaki ang grupo, nagsimula. Lahat na wala, tuloy ang laban. Di ba? Nag-create ulit. Nawala ulit, tuloy ang laban. Humahataw, momentum, naputulan ng kuryente, walang pambayad, tuloy ang laban. Naputulan ng internet, tuloy ang laban. 6 months akong full-time, nanakawan ng gamit, lahat ng pera nakuha, worth 60,000. Laptop ko, iPad ko, lahat ng cellphone namin nakuha. Tuloy ang laban. Paano kung I'll do my best lang ako? Ay, wala, yun ang best ko, apply na lang ako. Kapatid, do it whatever it takes tayo dito. Kahit anong mangyari, tuloy ang laban. Yan yung sigurado ko yung bayaman dito. Kaya alam ko kapatid, maintindihan mo lang tong topic na to. Gawin mo lahat kahit anong mangyari. Itatak mo sa puso mo. Sabihin mo to lagi sarili. Diba? Kahit anong mangyari, yayaman ako dito. Kahit anong mangyari, dito na ako yayaman. So, isipin nyo kapatid, no? Ako ay 4 years na regular sa trabaho. Pag nag-resign ka sa trabaho, may tinatawag tayo ng Certificate of Employment. Para saan yung Certificate of Employment? Patotoo na ako ay share sa company. Patotoo na ako ay office staff. Patotoo na ako ay 4 years na regular. At pag ako nag-apply sa susunod na company, pwede nilang tingnan yon at i-promote ako sa susunod ko trabaho. Alam nyo ba, hindi ako kumuha nun. Hindi ako kumuha ng Certificate of Employment. Alam mo, tingin sa akin na magulang ko, tanga naman ng anak na, tanga-tanga nito. At tanga-tanga. Isipin mo, ikaw na nga lang nakatapos sa inyo, ikaw na lang ang regular sa trabaho. Hindi ka pa kumuha ng Certificate of Employment at tanga-tangang bata. Kaya lang sabi ko sa sarili ko, hindi na ako magtatrabaho kahit kailan. Dito na ako yayaman kahit anong mangyari. Mentor Mark, anong kinalaman ng Certificate of Employment dyan? Kasi baka nung ninakawan kami ng gamit, baka nung naputulan kami ng kuryente, baka nung wala na akong makain, baka nag-apply na ako ng trabaho. Kasi meron akong hawak na papeles. Yun ang problema sa atin. Kaya iba, matagal maging successful. Laging may second option, may plan B. Tanggalin niyo yung plan B, plan A lang. Diba? Ano yung plan A? Dito ka nayayaman. Ang plan B, pag walang plan B, plan A lang ulit ang nakalagay sa plan B. Tuloy-tuloy talaga. Okay? Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ako kukuha ng Certificate of Employment. Kasi gusto ko, pag nagutom ako sa Laguna, tuloy ang laban. Hindi ako mag-a-apply kasi wala akong papeles. Gusto ko, pag napagod ako, tuloy ang laban.
Gusto ko, pag naputulan ng kuryente, na-reject ako ng pagkadami-dami, hindi ako siniportahan ng lahat ng mahalagang tao sa akin, tuloy ang laban kasi wala akong pwedeng applyan. IT ako, alam ka na mag-apply ulit ako, alam na mag-apply ako ng janitor, baka survive lang. Hindi. Sabi ko, dito ako yayaman, dito na. Ano nangyari? 2 taon, wala pang 2 years na ito first million. Totoo kasi yun. Pag ikaw yung tipo na tao na buo yung laman ng utak mo, buo yung puso mo, wala kang choice, magiging successful ka talaga. Pasensya na kayo, nagigigil ako. Experience ko kasi yun. Ang dali-dali naman maging mayaman dito eh. Paano? Tanggapin mo lang na dito ka nayayaman. Kasi pag tinanggap mo na dito ka magiging mayaman, wala kang choice, kapatid. Lahat ng kilos mo may kinalaman sa pagyaman. Di ba? Lahat ng kilos mo, yung iba nagjowa-jowa pa eh, wala namang kinalaman sa pagyaman. Yung iba kinakausap pa yung family. Yung iba kung ano-ano pa pinagagawa, nagigames pa. Sus me, yung marimar. Tapos magtataka, ba't kaya ang bagal ng result ko? Sorry may natitingin sa akin dito. Sabi niya, ba't kaya nagigigil tong speaker? Hindi, totoo yung kapatid. Ang bagal na result ko. Itingnan mo sarili mo. Nagseryoso ka ba? Tinodo mo ba? Kasi kung katulad ko ikaw, na isinanla ko lahat, wala akong papeles, wala akong babalikan, kapatid, hindi ka magpapadistract. Kasi bakit, kapatid? Pinagtawanan na ako ng mga mahal ko sa buhay. Pinagtawanan na ako ng mga magulang ko. Kayo rin ba? Diba? Ano ba yung why mo? Bakit mo ito ginagawa? Para sa mahal mo sa buhay. Gusto makapiling yung anak mo. Gusto mabigyan ng magandang buhay yung iyong asawa, yung anak, yung iyong mga magulang. Ba't ka nagpapabagal-bagal? Ako, kapatid, pinagtawanan na ako ng lahat ng kakilala ko. Maniwala ka sa akin. Kung hindi ako yumaman dito, ako yung usapan sa amin. At pag-uusapan ako ng pangit. Ala, tatanga-tanga, nag-networking. Ayun, hirap tuloy ng buhay. Ala, tatanga-tanga, nag-networking. Ayun, janitor tuloy ngayon. Dating IT, naging janitor, nag-networking kasi. Bakit nag-quit eh? Di ba? Ganun yung pag-usapan sa akin. Ala, tatanga-tanga, nag-networking. Ayun, apply ulit. Ganyan. Ang tanong, gusto niyo ba yan? Ako ayaw ko yan, kaya tinodo ko to. O anong kwento sa amin? Eh, grabe, iyaman mo na. Ay, kutsi mo yan? O, akin to. Alam mo yung nag-reject sa akin? Yung nag-reject sa akin? Yung ini-invite ko sa company? Pinagtatawanan ako nun eh. Bakit? Kasi sabihin ko sa inyo, kapatid, ang easy, pangatlong company ko ito. Yung 2 company una ko nasalihan, na-scam ako. Pero kahit na-scam ako, okay lang. Company naman yung, yung na-scam sa akin yung mga tao doon eh. Pero yung pangarap ko, yun pa rin naman eh. Gusto pa rin yumaman. Kaya nakita ko easy, tinodok ko to, nakita ko ang ganda, legal. Pinigil ko talaga lahat. Ito matindi, pangatlong company ko. Yung in-invite ko sa company namin, yun ulit, pinagtawanan na ako. Yan ka na naman, networking ka na naman. Pero paglabas ng kotse ko, pumunta ako doon sa pit. Kasi pag nasa Laguna ka, pipila ka ng shuttle bus. May oras yan. Nagkataon, hindi ko naman sinasadya. Nagkataon na yung kotse ko, dumaan ako doon sa malapit sa pilahan namin. Matindi yan. Ang tindi niyang kapatid. Yung nang-reject sa akin, na pinagtawanan ako, nandoon sa harap ng kotse ko. Hindi niya alam kotse ko yun. Hindi ako ay bumaba. Sabay baba ng shades. Alam mo yung mukha niya, hindi maipinta. Pero nababasa ko sa mukha niya, hala, may kotse na siya. Ako wala pa din. Isa sa company namin, ano na siya sa company namin, siguro mga magti-10 years na nun. O mahigit 10 years na. Wala pa rin kotse. Kaya yung mukha niya, nung makita ako, hindi maipinta. Mentor Mike. Ano sa feeling? Aba, masarap. Dalawa lang naman yung gusto mo, pwede mo maging kwento dito eh. Failure or success. Yung kwento mo, success. Tingin mo, nung makita ko nun, pagbalik sa company, ano kayang usapan nila? Pinagtawanan kaya ako. Grabe, no, tanga-tanga ni Mark, no, may kotse na tuloy siya ngayon. Ganun ba yun? Wala na. Hindi ka na pag-uusapan. Wala nang masabi sa pangit. Kasi naging successful ka. Yun yung mindset. Pinagtawanan na ako. So, success na lang pupunta ako. Wala na akong choice. Para pagpapag-usapan ako next time, pag-uwi ko sa amin, nung makita ko ng mga kilala ko, grabe. Matindi mo. Kapatid, alam ko, panigtawanan ka rin. Baka yung iba, nilait-lait ka pa. Huwag kang papayag, di ka maging successful dito. Lagi mo tatandaan, pag nahihirapan ka na challenge ka, why? Bakit mo ginagawa ang negosyo na ito? Balikan mo lang yun. Itodo mo. Wag na wag kang kukuha ng distraction sa buhay mo. Kunin mo yung first million, second million, at bilhin mo yung mga pangarap. Uwi ka sa pamilya nang magtagumpay ka. Okay ba yan? Sige nga, type mo nga. Yayaman ako. Gusto kong maramdaman yung energy niyo.
Gusto ko, yayaman. Yung mga payaman talaga. Okay, next slide. Lagi mo tatandaan kapatid ikaw ang bida sa kwento. Gandahan mo ang istorya. Ito ang magpapaganda ng istorya mo. Ang discouragement. Ang magre-reject sa'yo, masakit sa simula kasi hindi ka sanay, prospect. Pero ang mag-discourage sa'yo, bro, sige nga, pakita mo nga ng buo, bro. Yan. Number 1, sino? Pamilya mo. Di ba? Yan ang mag-discourage sa'yo. Ano ba ang kaibahan ng rejection sa discouragement? Ang rejection, okay na yun eh. Next prospect, next. Masasanay. Pero yung discouragement, ito yung internal. Ito yung nanunuot sa pagkatao mo, lalo na at wala ka pang resulta. Umalis ka, nangarap ka. Sumali ka sa AC, di mo pinalam sa pamilya mo kasi baka ano sa face. Okay. Pero habang tumatagal ka at wala kang resulta, kung dinidiscourage ka nila simula pa lang, lalong lalalim yung discouragement nila sa'yo pag tumatagal ka na wala kang resulta. Nasabihin sinasawa mo. Alam nyo, kwento ko sa inyo. Merong isang, hindi ko siya papangalanan. Pero ang lupit ng kwento niya, na-inspired ako doon. Nakita ko talaga itsura nung dati, nagsimula siya sa AC, mukha siyang matanda. Ang payat-payat. Alam mo, parang siyang nalugi ng 1 milyon. Ganun itsura niya. Sorry sa word, ang pangit talaga niya tingnan. Siya ay taxi driver. Nung siya ay sumali sa AC, may anak siya eh. Ginagabi na siya sa pag-uwi. Kasi dati mga kapatid, hindi online. Ito kasi online eh. Inaabot tayo ng ilang oras dito. Okay lang, online naman to. Pero dati kasi sa offline, kung ang dati nakaka-uwi ka sa bahay mo ng alas 6, alas 7, pinaka-gabi na. Dati pag nag-easy ka, pag nag-networking ka, grabe, uwi ka na madaling araw, alas 6 ng madaling araw. Eh, taxi driver siya. Alam mo, sabi ng kanyang asawa, ano ka ba, ba't ka ba laging ginagabi? Ano bang pinagagawa mo sa buhay? Sabi, networking pa rin yan. Alas 12 na ng madaling araw. Siyempre, pinagdududahan na baka may babae. Pero sabi niya, pakita ko sa paliwanag ko. Pinaliwanag naman niya, pinakita din ng office lahat. Pero lagi na lang ganun. Alam mo, until one day, sabi sa kanya ng kanyang asawa, mamili ka. Sino bang mas mahal mo? O yung networking mo? Mamili ka. Mamili ka ngayon. Alam mo, sabi niya, ito talaga, sinagot talaga niya. At totoo to. Sabi niya, mahal kita. Mahal na mahal. Pero mas mahal ko yung mga anak natin. At ayoko na yung naranasan kong hirap sa buhay, maranasan din yun. Naghiwalay sila. Sinuwento niya yun. Alam mo, nung makita ko siya, mga narinig, siya ay nakatatlong kotse. Naka-sports car. Ito ang matindi. Yung sinabi niya na mahal kita pero mas mahal ko yung anak natin. Yung panganay niyang anak, naka-sports car din. Grabe. Pero sino kasama niya? Hindi yung asawa niya. Ang kasama niya, yung girlfriend niya, sobrang bata. Ang puti at ganda. Ang layo sa iniwan niyang asawa. Discourage ba sa? Yes. Sinasabi ko ba na iwanan mo asawa mo? Ang point ko lang, yung tao yung kasi dumating sa matinding discouragement ng buhay niya. Anong linya? Mamili ka, kami o networking? Ang sabi niya, mahal kita, pero mas mahal ko yung anak niya. Kung di mo ko naintindihan, maghiwalay na tayo. Pero para sa mga anak natin, tutuloy. Ganda ng buhay niya. Ang discouragement ay potential lang yan. Diba? Dami mong masasakit ng mga hilig, yung iba, tatakbo na ng magulang. Ba't ko alam yan? Nagkaroon ko ng mga leader eh. Grabe dati na nag-agam sa Laguna. Sinundog pa sa Laguna ng magulang. Galing Bicol. Galit na galit ng tatay. Ito namang leader ko na doon, matindi. Kahit na sinundo na ng tatay, hindi sumama. Hindi talaga sumama.
Isipin mo, ilang buwan siya kinukulit. SIM card niya, pinutol na niya. Patindi talaga. Discourage niya. Ayaw niya. Babae, 18 years old. 18 years old. Bata. Ang ginawa ng magulang, talagang pina-imbestigahan ko nasaan yung anak. Nakarating sa hub namin, sa apartment namin. Wala pala ako. Nagulat ako eh. Buti hindi ako inaway ng tatay. Pero sabi ng babae, uy, kayo sa Bicol, di ako kasama. Pero mag-banding muna tayo, yakapin ko kayo. Pinagyan ko pa sila. Pinakain niya ng Chicken Joy. Nagpa-order ako ng Chicken Joy ng isang packet para mabawasan yung galit sa akin. Di ba? Magulang eh. Di ba? Feeling sa akin ng magulang, ako yung kontrabida kasi ako yung nag-guide sa anak nila. Umuwi yung magulang sa Bicol, masama ang loob sa anak na babae. After 1 year, yung anak na babae, umalik sa Bicol, dala yung kanyang kotse. Oh, sino ngayon yung tama? 19 years old may kotse. Ako nakita ng ganyan. Samantala yung iba, nag-retire na sa trabaho, kahit 60 years old, di ba, nag-retire na kahit gulong, hindi nakabili. Hindi, bro. Sorry. Pasensya na kayo sa training natin, ha? Parang nagiging storytelling na lang. Kasi totoo nangyari yun. Ito na may topic ng discouragement. Alam mo yung babae yun, sa sobrang sa amin, discourage niya sa kanya. Kwento ko sa inyo. Nung umalis ang kanyang tatay, alam mo ang buhay ng sahab namin? Araw-araw, 2 tindahan ang kumakatok. Bakit kumakatok? Ang daming utang. Sansel, sabon, corned beef, sardinas, paydes. 2 tindahan every morning. Hello? Sir? Yes po. Nandiyan ba si ano? Hindi ko po alam eh. Parang wala yata. Yan. Ay, natutulog. Araw-araw, 2 tindahan kumakatok sa apartment namin. Ikaw, ano po yun? Kasi yung utang niya eh. 2 buwan na. Sorry ah. Gaano kasakit yun? Kayo nga na-visualize. Galit na nga sa'yo mga magulang mo kasi nag-networking siya. Wala pa siyang pambili ng kahit ano kasi tampak na sa utang. Matindi kasi yung daan sa amin, sa apartment namin, 2. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Pag ayaw mo sa kaliwa, sa kanan ka. Yung kaliwa, tindahan, may utang siya doon. Sa kanan, may utang din siya doon. Imagine niyo yung ano, yung kapal ng mukha niya na dumaan sa tindahan ng pinagkakautangan niya at nagmamadaling maglakad, walang singit. Tapos magulang niya negative pa. Pero, after 1 year, lumipas, lahat ng utang bayan, bumalik ng Bicol, dala yung kanyang kotse. Sa linggo siya sa Bicol. Ikot niya lahat ng kanyang mga kamag-anak na pinag-uusapan siya. Bakit? Ano ba pinag-uusapan sa kanya? Sutil na anak, suwain. Kababaing tao, nasa Laguna. Pag-uwi niyan, buntis. Pag-uwi niyan, buntis siya. Gano'n ang usapan. Pag-uwi ng Bicol, dala yung kotse. May dalang 100,000 na higit. Pinakain yung mong pamilya yan. Natandaan mo kapatid. Huwag ka mapapidiscourage. Kasi pag nagpa-discourage ka, nag-stop ka, kawawa ka. Tama yung mga nag-discourage sa'yo, yung pamilya mo. Pero pag tumuloy ka dito, naging successful ka, kapatid, pag-uusapan ka. At maganda ang pag-uusapan sa'yo. Ano ba naman yung pag-uwi mo sa pamilya mong negative dado, sabihin ko? Mahal, kung asawa mo yan, kung magulang mo yan, maka. Eto, 50,000 ah. Pag di mo ito naubos bukas, di na kita bibigyan sa isang araw. Sipin mo, no? 50,000, ubusin na isang araw. Sarap. Alam niyo, hindi, wala kasi akong slides, no? Iba alam naman. Alam niyo yung mama ko, pinahotel ko yan. 3 araw. Alam mo magkano isang gabi sa hotel? 12,000. 5-star hotel. Diba? Ate ko, nung nanganak, pinalagay ko yan sa suite room. Ano yung suite room? Ang suite room, 7,500 per night. Ewan ko ngayon, baka mas mahal na. Kaya ba yun nang walang pera? Buti nag-easy ako. Ulitin ko. Ang sahod ko sa work dati, 9,600. Ang ate ko sa ospital, 7,500 per night. Isang linggo siya doon. Ang mama ko, nung imaman ako sa AC, pinahotel ko, 12,000 per night. 3 days kami.
5-star hotel. I-check nyo, research nyo. Century Park Hotel. Hindi ko to sinasabi para mag-iba. Sinasabi ko to na grabe, ang sarap pag nag-rescue. Nag-iiba ang kwento. Kaya kung gusto mo maging proud sa iyong pamilya mo, kapatid, nandito ka na. Ito mo na. Ito. Siyempre dito, alam na natin yan. Magiging patutman ka, magiging patutman. Magiging super. Okay ba yan? May naintindihan ba? Type mo nga. Tuloy ang laban. Okay, next slide po. Ayan, tuloy ang laban. Ayan na. Next slide po. Sa ating guwapong-guwap o baka babae dito. Magandang DJ. Lalaki ang DJ. Ayan, laban. Laban sa pangarap mo yan, kapatid. Next slide po. Alam niyo, na-excite na ako sa next slide natin. Sana kaya yun? Mga kapatid, pasensya na kayo kung galit ako magturo ha. Kasi hindi naman ako magiging speaker. Ang kinikwento ko lang ay mga experience ko pa. Diba? Iba kasi yung yung magaling kasi inaral mo siya na ganito. Which is, tama yun, very good yun. Tama talaga yun kasi negosyo. Pero talagang pagka-experience kasi pinag-uusapan sa mga topic. Doon talaga ako Yan. Next slide, please. Hintayin natin yung yung slides. Kasi na-excite na rin ako. Na-excite ka naman. Yun pala, excited pala. Pati internet na laban. Thank you. Malinaw ba? Kasi nababasa ko naman siya. Diba? Excitement. Dapat maging excited ka. Suppose na tayo sa discouragement. Okay na yung belief mo. Alay na yung attitude mo. Pa-excite ka na. Diba? Ba't ka dapat maging excited? Kasi bakit? Okay na yung attitude mo eh. Buo na yung belief system mo. Believe in God, believe in the company, believe in the product. Okay na yung belief mo sa upline mo, sa downline mo, sa sarili mo. This time, kailangan excited ka na. Sureball na. Tama? Sureball na. Tuwing may raffle, diba? Sino dito yung nagbibingo? Grabe. Ano nga ba yung mga numbers sabihin mo? Nakalimutan ko. Kasi tagal ko na ako din naglaro. Sabi, 7. Ayun na, lapit na. Di ba? Puporma na yung linya. Sa I. Ganon, di ba? 13. Ayan na, tutuwid na siya. Excited ka. Pag may raffle, ang nabunod, yan. Ano yung raffle? Electric fan. Di ba? December. Ano yung raffle? Electric fan. Babae. Yan, babae daw. Diba? Babae ka, na-excite ka ngayon. Wala nang lalaki. Yan. Maganda. Maganda ka. Yan. Si Christina. Si Christina daw. Si Christina ang electric fan. Ba-excited ka? Ikaw yun, di ba? Sunod na bunot. Si Bina. Nabunot si Bina. Ano siya? Gas, tawag ito? Lutuan. Di ba? Oven toaster. Ganyan. Nakaka-excite pag may mga raffle. Pero madalas, hindi tayo nabubunot. May mga ganun tama. Pero kahit hindi tayo nabubunot, na-excite tayo. Bakit tayo na-excite? Kasi gusto natin makuha yung premium. Gusto natin, tayo yung manalo. Pero although, hindi ka nanalo, na-excite ka na karata ka na-excite. Sa easy, dito sa easy, ang premyo, hindi electric fan. Ang premyo dito, hindi oven toaster. Ang premyo dito, kikita ka ng milyon, mag-6-figure ka per month, lalaki ang grupo mo, kikita ka ng malaki, kasama ang pamilya mo, kasama ang mga anak mo, hindi ba nakaka-excite yan?
Ha? Hindi ba nakaka-excite yan? Na laki ng kinikita mo, tapos time will come, wala ka nang ginagawa. Halos wala ka nang ginagawa. Hindi ka na nag-i-invite masyado kasi nagtutulong ka na lang, nagtitraining ka na lang, katulad namin na mga kumikita na dito ng palaki. Pero yung income, pasok na pasok, hindi ba nakaka-excite? Hindi ba nakaka-excite na pag may hiningi sa yung anak mo, ang daling ibigay? Hindi ba nakaka-excite na kung maliliit pang anak mo ngayon, ilang taon pag yumaman ka, ngayon nasa public school sila, pag yaman mo, paaralin mo sa mga gandang eskwelahan. Hindi ba nakaka-excite na yung asawa mo na ang tagal na pala sa iyo, pag-uwi mo sa Pilipinas, mag-honeymoon kayo araw-araw kasi ang ganda ng buhay. Hindi ba nakaka-excite na ang mga magulang mo matatanda na? Pero pag uwi mo sa Pilipinas, nabigyan mo pa ng chance, maipasyal sa ibang bansa. Ano ang itsura ng magulang mo na unang tungtong ng mga paa nila sa Malaysia, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Dubai, sa Europe, hindi para magtrabaho, kundi para maipasyal. Ano yung itsura? Hindi ba nakaka-excite yun? O bakit ko sinabi yan? Kasi kung yung raffle nakaka-excite dito, walang raffle. Walang tsampa kasi sigurado. Hatawin mo lang. It's mo. Kaya nga, hindi ko maintindihan yung iba. Bakit nandito sa negosyo na ito, ang mukhang nalugi? Akala ko ba nakaka-excite yung mama? Alam mo ba, ang layo mo sa milyon mo ay dalawa lang. Ang layo mo sa milyon mo at sa pangarap mo, oras at hataw mo, wala nang iba. Oras at hataw mo lang ang layo mo sa milyon mo. Yes, humahataw ka ba? Gaano kadalas? O lagi kang present. Laging yung time mo, nandiyan ka. Humahataw ka ba? Ngayon, pagsamahin mo, itodo mo yung time na humahataw ka, yun yung layo mo sa pangarap mo. Bakit? Ako na-hit ko yung first video ko, walang 2 taon. Yung iba, 7 years bago na-hit. Yung iba, wala pang 1 taon na-hit ng first video. Di ba iba-iba ng pagkaka-hit ng oras, ng success nila sa first million? Magkakaiba ng time. Bakit? Anong kaibahan namin lahat? Iba-iba kami ng hataw, iba-iba kami ng pagbibigay ng time. Yun lang yung layo mo. Kaya bakit ko sinasabi na dapat excited kayo? Ito rapport, walang tsampa. Sigurado, huwag ka lang titigil at sipagan mo at huwag mong sayangin yung oras. Sigurado yan. Ano yung premyo? Ano yung kapalit? Magandang buhay para sa pamilya, sa anak, sa asawa. Huwag na tayong lumayo, sa sarili mo na lang. Alam nyo ako, kapatid, sa tagal kong nag-work, never ako nakapunta sa ibang bansa. Never akong nakapamasyal sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Pero grabe, dito sa AC, dami kong napasyalan dito sa Pilipinas. Nakapag-airplane ako ng madalas. Sensya na kayo sino ba naman ako? Kaya naman ako dati na kumikita na siya na libo kada buwan. Maging appreciate natin na nakapag-travel na ako dahil sa AC. At ang masarap, nung nakapag-first time ko mag-abroad, sabi ko, hala, ilang oras pa ako sa aeroplano. Grabe. Nung nasa aeroplano, ang haba ng biyahe, grabe, kinakabahan ako. Nakakababa kaya ako. Pero pagdating ko na sa ibang bansa, grabe. Talagang pagbukas ng pinto ng aeroplano, sinigot ko agad yung hangin. Inhale. Grabe, eto pala yung amoy ng ibang bansa. Ganun din pala. Pero, mas maganda yung view. Mas malamig yung bansang napuntahan. Mas magaganda yung... Basta, dahil maganda. Masarap. So, anong masarap? Napag-hotel ko yung mama ko, di ba? 1,000 per night. Isinama ko sa ibang bansa ang nanay. First time niyang mag-Disneyland at saka Ocean Park. First time niyang sumakay sa cable car na umaangat yung cable car papunta sa kabilang bundok, papunta sa kabilang park. Naparanas ko yun dahil sa negosyo na ito. Yung excitement ko, nung nagsisimula ako na time will come, mapaparanas kayo sa nanay ko, dala-dala ko hanggang sa mangyari na siya sa akin. Ang saya. Ako, masaya ako habang nasa cable car, nasa cart ako, cable cart again. Alam mo, mami ko, nakagat ng mami ko, ay grabe, ang ganda pa dito, mga amiga. Dapat nandito na rin kayo.
Grabe. Ay, I love you, nak. I love you, nak. Grabe, ang ganda dito. Ganun yung mama. Habang nasa cable car kami. Ang nanay ko, 60 years old. Ikaw, kailan ka babawi sa mahal mo sa buhay? Pag wala na siya. O yung iba dito, matatanda na. Maring wala na magulang. O sa mga anak mo naman. O, diba? Nakaka-excite yun. Kapag excited ka, kasi yun yung mangyayari sa'yo. Okay? O, para maging excited ka, learn to smile. Patingin nga ng smile. Yan. Patingin nga nung ngiti na nakuha mo na ang first million mo. Yan. Right. Ay, sorry. Natutuwa kasi ako sa mga style. Ganda. Ayun, kita mo naman yung style. Yan. Diba? Mga smell na nakuha ng first million. Oh, para lagi kang excited, always remember, learn how to count your blessings. Salamat po, Lord. Nagising na naman ako today. Maraming hindi nagising today. Baka may kasama tayo dito, may kamag-anak na hindi nagising today. Condolence po. Okay? Pero kasama sa topic natin, maraming hindi nagising today. Diba? Dapat grateful ka kasi sabi ni Lord, grabe, bigyan pa ganda ng chance today para makbang papalapit sa pangarap mo. Di ba blessing? Always count your blessings. Salamat, Lord. Naglalakad na naman ako, mapuntang office. Wala akong pamasahe, no? Kasi yung iba, walang panlakad, putol ang paa. Di ba dapat masaya ka? Ang init-init. Grabe. Nakakapagod sa trabaho ko. Yung iba nga walang trabaho. Hindi alam po saan kukuha ng pangkain, yung pabili ng bigas. Hindi ka pa-grateful niya. Always count your blessing. Huwag mo ikaw yung problema, nandiyan na yan. Diba? Ikaw mo yung meron ka. Kasi tatandaan mo kapatid, no? Tatandaan mo kapatid. Pwedeng hindi ka pa mayaman ngayon. Pwedeng yung tinutulugan mo masikip. Pwedeng yung sitwasyon mo hindi masarap kinakain. Pwedeng sa tinutuluyan mo mainit. Pero always remember kapatid, kung pangarap mo yung napuntahan namin, nakita mo yung milyon, nakapag-travel, nakabili ng sakyan, kumikita, pasok yung pera, pangarap mo to. Pero tandaan mo kapatid, kahit yung sitwasyon mo ngayon ganyan, may mga tao na ang pangarap yung sitwasyon mo. Okay, masikip sa tinitirahan mo ngayon. Pero kumusta yung walang matirahan ngayon sa labas? Kumain ka ngayon, ulam mo tuyo, walang masama sa tuyo, masarap kasi araw-araw na. Yung tuyo nakakahibla dyan, pag araw-araw. Diba? Tuyo na naman! Puro lang tuyo. Diba? Pero at least, may ulam ka. Yung iba, nagkakalkal ng basura at nagtitingin kung may natirang chicken sa Jollibee, nung kumain sa Jollibee. Tapos nagawa mong magreklamo, nagagawa mong malungkot, naapektuhan ka pa ng problema mo, samantalang swerte-swerte mga kapatid. Ito naman, paano di mo lulungkot ang layo ko sa pamilya ko? Buti ka nga, may pamilya pang malayo sa'yo, yung iba uli lang lubos. Diba? Kaya kapatid, always count your blessings. Okay. Kailangan mo lang matutunan na grateful. Kailangan mo lang matutunan na napakaswerte. Maging mapagpasalamat ka sa lahat ng blessing na dumating sa iyo noon. Maging mapagpasalamat ka sa blessings na meron ka ngayon, kung ano man yan, buhay ka. Ang init, buti nga nakakaramdam ka ng init, yung iba kalahati ng katawan, walang maramdaman eh. At tawag doon, comatose eh. Baldado. Tama. Pagpasalamat mo lahat ng blessings na dumating sa iyo, lahat ng challenges, pagsubok na dumating sa iyo noong nakaraan, nalampasan mo, salamat. Salamat, Lord. Salamat, God. Salamat po, Ama. Salamatan mo lahat ng blessings na meron ka ngayon. Okay? At pasalamatan mo lahat ng blessing na darating pa sa'yo kasi nasa easy ka na at kinukuha mo yung mga pangarap. Kasi siguradong yayaman ka din. Okay? Excited ka na bang yumaman? Yan. So always, learn to smile. Appreciate mo lahat. Be thankful, grateful. And syempre, maging excited ka kasi tandaan mo kapatid ha, ang pangalan ko ay Mark. May kanya-kanya tayong pangalan. May kanya-kanya din tayong thumb mark. Pero isa yung common sa atin. Ako member, ikaw member. Kaya kung ako yumaman, ikaw yayaman din. Basta yung tinuro namin, yung knowledge namin, yung wisdom namin, maging wisdom mo rin. Ulitin ko, ako si Mark, iba pangalan mo. O baka may kapangalan ako dito. May thumb mark ako, may thumb mark ka, magkakaiba tayo ng thumb mark. Pero yung parehas sa atin, pare-parehas tayong member. Pare-parehas din tayo ng ginagawa.
Kaya pare-parehas na din tayo ng pupuntahan. Nauna na kami, ikaw na next. Okay? Next slide po, please. Focus. Yan. Kailangan mag-focus ka. Okay na yung attitude mo. Hindi ka na mayabang, humble ka na. Diba? Okay na yung belief system mo, solid na yung belief sa company. Yung commitment mo, solid. Okay? Siyempre, dahil okay na yung tatlong yon, hindi ka na nagpapadiscourage. Alam mo na eh, umatid ka na dito eh. Normal pa na yung discouragement eh. Talagang may hila sa akin pa babae. Tuloy ang laban. Siyempre, na-excite ka na. Diba? Ba't ka excited? Kasi makukuha mo na yung goal mo. Makukuha mo na yung pangarap mo. Pag nag-focus ka. Sige nga, bro. Pa-next slide ka ng focus. Sige po. Ilagdag mo na lahat, bro. Yan. Pag sinabing focus, follow one course until success. Okay? Huwag kang mag-i-entertain ng iba't ibang kumpanya. Pag easy lang. Ang iba kasi pag may nakachat, in-entertain pa. Block mo agad pag ibang company. Wish them luck. Ako kasi hindi ko inaaway pag ibang company. Mas maganda yung amin. Kasi may pangarap din yung tao. Invite mo sa easy. Pag ayaw, block mo na. Wish mo lang. Sana bro, pag matagot may ganyan na. Okay, bye-bye. I love you. Ganyan lang. Hindi ko inaaway. Pinapakita ko yung akin. Bakit? Sino pa bang babangga sa easy? Diba? 17 years na tayo. Ang dami na patunayan. Maganda dito eh. Pioneer eh. Bago. Mauna tayo. Pag nagsara yan, una rin kayo matatanggal. Diba? Alam niyo ba bakit marami, dati before, ang dami nang sabi na iskamang networking, ganyan. Kasi ang daming kumpanya na pag nagsimula, 6 months pa lang, sarado na. 1 year, sarado na. 2 years, sarado na. 3 years, sarado na. Parang ako, yung dalawang company na na-invitean ako bago ang isip, baliw na baliw ko sa pangarap ko, gigil ako eh. Aware, nauna tayo, fire tayo, lagi munuting nagsara. Diba? Alam niyo ba yung easy? To be honest, pinagtatawanan ko to dati. Nung member ako sa unang company, pinagtatawanan ko to, sabi ko, sino sasali dyan? Ang laki-laki ng investment. Kaya, nagsara yung kumpanya. Hindi na ako naghanap. In-invite ulit ako ng isa. Hustler talaga eh. Naniwala na naman ako kasi may pangarap ako. Yung easy, pinagtatawanan na naman namin to. Nakabilog-bilog kaming ganyan. Bilog-bilog kami. Nakatable pa kami. Yung global, easy. Sasalig dyan. Nagsara yung kumpanya namin. After 4 years ang lumipas, na-hostage ako. Ayun na. Naging member na ako. 2 beses ko pinagtawanan. Dito rin pala bagsak. Nagsara ba isip? Yung pinagtatawanan ko dati, grabe, hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Napakalakas. Palakpakan nyo naman yan. Kaya kung first time mong mag-networking, aswerte mo, yung best agad yung nasalian mo. Tama? At kung na-scout ka na dati, ang swerte mo, nandito ka na sa hindi mga i-scout sa'yo, katulad mo. Diba? Ano yung malaki ang pangarap? Ano yung gigil ka? Ano yung excited ka? Kahit tama attitude mo, kahit yung believe level mo, mataas yung commitment mo, pag sarado ang company mo, sarado ka din. Wala lahat yan, tama. Kaya napakaswerte natin, nandito tayo. Kaya talaga, pasalamatan mo yung upline mo. Okay? Pag easy lang, tandaan mo, walang company na makausap at sasabihin nila na ang pangit ng company namin. No? Hindi nga, ito yun. Pagka-chat makasagay ng company, tanong, kumusta company mo? Sasagot niya sa'yo, ang ganda ng company namin. Wala ko na rin nasala, ayun, pasara ng company namin. Kumusta product nyo? Ayun, marami nang namatay. Kumusta yung kitaan? Di nga ako maka-withdraw eh. Walang magsasabi sa'yo, no, lahat magaganda. Bubulahin ka. Dito ba, bubulahin ka pa? Kapatid, ako na nagpapatuto sa'yo. Napakalupit ng isip. Ang daming pinarana sa akin. Salamat sa unang company, nagsara sila. Salamat sa pangalawang company ko, nagsara sila. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko ma-appreciate yung ganda ng A Global, ng Empowered Insurance. Kapag easy lang. Okay? Dapat focus. Naalala ko tuloy yung kwento, no? Yung si Pedro at si Juan. Meron pang isa, hindi ko alam. Yung na-stranded sila sa yung nalaglag yung aeroplano nila. Nalaglag yung aeroplano nila sa gupan. Nag-crash.
Si Pedro, si Juan. Sino pa yung isa? Pangalan nun? Di ba tatlo lagi yun? Si Pablo. Ayan. Nakabarkada yan eh. Talaglag sila sa sa isang pagubatan. Yung mga tao doon, cannibal. Alam mo yung cannibal? Pag sinabing cannibal, kumakain ng tao. Nagmakaawa sila. Parang awa mo na po. Gusto ko na yung mabuhay. Marunong nakaintindi ng salita eh. Kahit din. Instruction ng nung pinuno. Sige, ganito. May pagsubok kayo pagdadaanan. Pag yung pagsubok, hindi nyo nalampasan, putol ulo nyo. Pugot talaga. Pupugutan. Ngayon, ano nangyari? Ito yung gagawin natin. Pag ito, hindi nyo nalampasan yung pagsubok na to, putol ang ulo ninyo. Okay? Basta ngayon, ang gawin nyo, pumunta kayo sa gubat. Pagpunta nyo sa gubat, dalhin nyo dito yung prutas na mapipili ninyo. Pag yung prutas na yon napili nyo, okay, pumunta kayo dito. Kung sinong mauna, punta agad dito, tapos pasok sa kwarto. Pasok sa kwarto. Nag-aalisan sila, no? Nag-aalisan sila, kumuha sila mga prutas. Nauna si Pablo. Pagdating ni Pablo, pinapasok. Ang dala ni Pablo, santol. Pinapasok, pasok sa kwarto. Yung kwarto kasi, execution room yun, doon pinipugutan ng ulo. Isa-isa, pinapasok. Wala pa yung dalawa eh. Sakto naman, nasa loob na isang kwarto si Pablo. Nasa labas na si Pedro. Hindi niya kita. Pero grabe. Sabi nung hari, sige, tuwad ng pinuno. Tuwad, ano pong gagawin? Yung prutas mo, ipasok mo sa puwet mo. Pag naipasok mo yan, ligtas ka na. Isang tol, ang laki ng santol, ang tala niya bangkok pa. Ang akala kasi nila, pagka yung prutas, baka magustuhan ng hari, yun yung offering. Kaya kinuha niya yung malaki talaga. Alam niyo ba yung santol? Alam niyo yung bangkok? Di ba yung santol, ganyan lang yan? Tapos medyo maasim. Yung bangkok, ganito kalaki yan. Matamis siya. Sabi, pag ito na ipasok mo sa pet mo, ay, dito basta siya, walang kwento lang naman. Ligtas ka na. Wala. Maya-maya, biglang gumulong yung ulo ni Pablo. Ang amit dugo. Takot na takot si Takot na takot si Pedro. Nasa labas si Pedro eh. Patay. Patay yan. Kinakabahan nga si Pedro. Next, pumasok si Pedro. Wala si choice. May mga sibat eh. Sabi niya, ano nangyari? Pag napatay si Pablo. Hindi siya nakaluso sa pagsubok. Anong prutas mo? At ito po, dala ko po yung duhat. Duhat ang dala niya, maliliit. Maliliit. Ang liit. Sabi niya, sige, ikaw naman, pag naipasok mo yun sa puwet mo, sa butas ng puwet mo, mukhay ka, hindi ka pugutulo. Ang liit lang ng duhat. Ipinasok. Nung ipinapasok na agad, naku po. May rules pala dyan Ang rules kasi, dapat bawal kang mag-react. Ano yung bawal mag-react? Kunyari, pinapasok yung bawal kang umaray, bawal kang umano, o bawal ka ding tumawa. Gets? Siyempre, yung una, santol, ang sakit talaga. Umanon siya, nag-react yung mukha niya. Putulo. Ngayon, nung ipinapasok na ni Pedro yung kanya, papasok na kalahati na liit lang naman. Alam mo yung suppository, yung pag nagtatae ka. Yung pag hindi ka mapatae, sa suppository, yung nilalagay sa Parang ganun lang. Nung kalahati na, ito namang si Pedro, biglang tumawa. Puto lang ulo. Puto lang ulo. Alam mo, pagdating sa langit, sabi ni Pablo, ba't ka nandito? Pinapanood kita. Okay na yung sa'yo Sabi niya, oo nga ano nangyari? Ba't ka napugutan ng ulo? Biglang kasi ako napatawa Bakit? Kasi nakita ko si Juan. May dalang langka. Yun lang. Ano yung lesson? Dapat, pag may goal ka, huwag kang magpapa-distract. Tama? Naintindihan niyo ba yung lesson? Huwag kang magpapa-distract. Kasi siya, isipin mo nga naman, alam mong yun lang naman ang dahil papasok sa puwet, di ba?
Makita mo si Juan, ang dalalang ka, ipatay. Diba? So, ang point, pag may goal ka, mag-focus ka. Wag na wag kukuha ng langka. Hindi, wag na wag ka magpapadis. Okay? Agad mo. Ano ba yung mga distraction? Maraming klase ng distraction. Higit-higit ko na. Games. TikTok. Alam mo yung ihahataw mo na lang ng TikTok ka pa. Reels. Yung reels na kung ano yung pinapanood mo. YouTube. Yan, mga distraction. Ano pa yung mga distraction? O, minsan, nababalitaan ko to, yung may jowa, nagtatawagan, magpapabaran. O, alam ko, wala naman dito niyan. Di ba? O, yung iba naman, nagjojowa-jowa. Wala sa panahon. Imbis na ihataw, nag-aaway. Ano pa distraction? Yung family negative. Negative na nga. Di ba? Kinokontak pa. Nalungkot tuloy, na-distract. Di ba? Ano kailangan mong gawin? Mag-invest ka sa mga bagay na magpapabilis ng success mo. Focus ka sa training. Focus ka sa mentor mo. Focus ka sa activity. Okay? Kasi okay lang attitude mo. Tama? Okay na yung belief system mo. Okay na yung commitment mo. Gets mo lang ang discouragement. Excited ka na. Kaso, wala kang focus. Paano mangyayari? Nag-asibig ko sabihin? Yan. Alam mo yung pagka nagpakulo ka ng tubig, try mo magpakulo ng tubig sa kalan. Pagbukas mo ng ganyan, after 10 seconds, patayin mo. After 10 seconds, buksan mo ulit yung apoy. After 10 seconds, patayin mo. Tingin mo kukulo yung tubig. Siyempre, hindi. Yun yung distraction. Ang hirap magka-resulta pag hindi ka na nag-focus sa ginagawa mo. Pero try mong buksan yung apoy. Mentor Mark, mabagal ako eh. Okay lang. Kahit yung apoy, mabagal, mahina, basta tuloy-tuloy, eventually, kukulo at kukulo ang tubig. Magkakaroon pa rin talaga ng resulta. Tama? Inilaksan mo apoy, itinodo mo. Mas mabilis ang resulta. Ganun lang yun. May natutunan ba? Pagkaya pa naman ng 1 kung may natutunan ka kapatid. Yan. Thank you po. Next po. Yan. Okay na tayo. May focus na tayo. Teka, ano yung pupukusan natin? Siyempre, yung goal natin. Lahat tayo gusto maging milyonaryo, correct? Lahat tayo gusto maging successful. Sige, bro, ilatag mo lahat. Pero kailangan, sa pag-goal mo, smart tayo. Tatandaan mo, yung malaking goal, binubuo yan ng maliliit na goal. Tama? Ang malaking goal, binubuo yan ng maliliit na goal. Pag naintindihan mo yan, grabe, maganda yung takbo ng ano mo, ng papunta ng success mo. Bakit? Ganito yan. Diba? Kailangan, pag nag-goal ka, specific. Smart dapat. Okay? Pag sinabing specific, number 1, smart, specific, sakto talaga. For example, pag mag-goal ako, specific, gusto ko ng kotse, hindi pwedeng kotse lang. Kailangan, specific, gusto ko Honda. Gusto ko yung top of the line, gusto ko yung Honda Civic kulay red. 1.5 yung makina or 2.0 yung makina. Specific siya. Tama? Pangalawa, measurable. Ibig sabihin, alam mo yung value ng pangarap ko. Pag sinabi measurable, okay, goal ko, Honda Civic, top of the line, 1.2 million pesos. Kasi bakit? Siyempre, ang hirap hatawin ng bagay na hindi mo alam ang presyo. Tama? Ngayon, sa status mo ngayon, attainable ba siya? Kung nagsisimula ka pa lang, tanggalin natin yung Honda Civic. Huwag muna yon. For example, ang goal mo muna is specific. Makapag-build ako ng leaders at least mga, magkapag-invite ako ng leaders ko at least magka-direct ako 10, 2 buwan. Specific? 10. Gusto ko lahat gwapo. Sobrang specific na. Ganun ang goal. Measurable. At ang gusto kong kitain dyan ay kinumpute mo sa 10. O, ito ang kikitain ko dyan. Kasi for example, nakompute mga 15,000. Specific siya. In 2 months, nagsisimula ka pa lang naman eh. Attainable? Yes, attainable. Kasi nagsisimula pa lang ako. Kasi imagine mo,
Kung ang goal mo, sa sisimula ka pa lang, 10 direct in 2 months. Tapos ang goal income mo sa 2 months na yun ay 500,000. Attainable siya sa status mo. Simula ka sa maliit. Attainable. So ito yung goal ko. 15,000. 2 months, extra income pa lang naman. Simula pa lang ako. Attainable, yes. Realistic, aba syempre. Baka totohanan. Huwag kang mag-goal. Simula ka pa lang. Ang pangarap ko makarating sa Mars. Hindi ganun. Kailangan realistic. At pangalawa, panghuli, time-bounded. May schedule ka kung hanggang kailan mo siya tatrabahuin para makuha. Kasi pag meron schedule, nanggigigil ka eh. So, 2 months. Anong goal mo? Specific. 10 direct. Gusto ko lahat gwapo. Specific nga eh. Kunyari, ganun lang ha. Measurable. Ang goal income ko dyan, 15,000. Attainable sa status ko, simula pa lang ako. Yes, marami nakakuha niyan. Tama? Realistic? Aba, totoo naman. And time-bounded, 2 months. Nag-upgrade ka ng goal. Okay. Ay, nakapag-build ako ng network. Gusto ko naman mag-iPhone 14 ako. After 1 year mo na. Gusto ko mag-iPhone 14 Pro Max. Diba? Kailangan, yun ang goal ko. Kulay black. Diba? Hindi, gusto ko gold. Ang presyo niya, 95,000. 250 gig. Attainable? Yes, malaki-laki na network ko. At the moment, kumikita na ako ng ganito. Hahatawin ko na lang para lalo pang madagdagan. Attainable na sa'yo? Yes, sila makilaki na network mo. Realistic? Oo. Time bound. Kukunin ko siya in 3 months time from now. Lagyan mo ng date kung anong month kayo. August, September, October, November. Kukunin ko siya ng November 9, 2023. Time bounded. May specific date. Para nanggigihit ka lagi sa goal mo. Pag na-hit mo siya, next goal naman. Pag hindi mo siya na-hit, okay lang. Mahalaga, nag-set ka ng goal, adjust ka. Tama? And then next. Magugulat ka, next goal mo, konti na lang, nasa major circle ka na. Lalabas ka na ng kotse. Second million na. Bahay naman. Bakit? Kasi naturuan ka paano mag-set ng goal. Okay? May natutunan ba? Uulitin ko. Sige po, pakita mo, Prof. Lahat. Ito, recap tayo. Pwede nyo pong i-screenshot ito, mga partner nasa abroad. Pwede nyo pong i-screenshot. Okay, doubt and fear. Normal ang duda, magagahan mo lang. All you need to do is to try the business. Fear of the unknown, yes, aralin ang business. Diba? Kasi ang hindi mo alam, nakakatakot. Fear of rejection, normal yan. Fear of failure, lahat na naging successful, dumaan sa maraming failure, kailangan tuloy-tuloy lang. Ayusin mo yung attitude mo because 95% is attitude, 5% lang is skills. Ang skills natututunan, ang attitude na-develop. Kung mabait ka na ngayon, congratulations, magpakabait ka pa. At kung medyo salbahe ka ng konti, magpakabait ka na. At magpakabait ka pala. No? Okay? Tanggalin ang pride, tanggalin lahat. Believe. Itodo mo yung believe mo kay God. Wala siyang maling ginawa sa buhay mo. Lahat yan tama. Tiwala sa company, 17 years na stable. The best company sa buong mundo. Believe in the product? Yes. Upline, downline, crossline, and believe in yourself. Commitment. Do it whatever it takes. Always remember your why. Discouragement is normal. Pagtatawanan ka nila, kaya huwag kang uuwi na hindi successful. Lalo ka nilang pagtatawanan. Bumalik ka, nadala ang resulta mo, ang million mo, at ang first cut mo para maganda ang kwento nila sa iyo. At ang dating pinagtatawanan ka nila, mapapalitan niya ng palakpak. Okay ba yan? At dahil dyan, maging excited ka kasi alam mo, gaganda ang buhay mo, mag-focus ka na lang. Okay? To be excited. Learn how to smile. Count your blessing. Tandaan mo, hindi ka pa man mayaman. Pero yung meron ka ngayon, pangarap ng iba. Okay? At mag-excited ka, kasi yayaman ka, mag-focus. Follow one course until successful. Huwag kang mag-entertain na kahit ng company. Nasa best company ka na. Okay? Kapag easy lang. Goal. Dapat smart. Specific. Sakto. Specific talaga. Measurable. Alam mo kung magkano. Attainable. At the moment, yung kaya mo siyang i-hit. Realistic. Time-bounded. By time. Okay? So, sakto, alas 12 mahigit ng ilang minuto ng pass. Pero, thank you very much, guys. I hope may natutunan po kayo and I love you all.